Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Leon POV. Don't worry Mama Rose, ako po ang bahala. Hindi ko po papabayaan si Amara. After ng masinsina na pag-uusap namin ni Mama Rose, ay inilagay ko na ang cellphone sa aking bulsa. Nasa loob ako ng aking opisina. Sa totoo, ay ayaw ko sanang iwan si Amara pero may kailangan akong asikasuhin. Hindi naman pwedeng magkulong lang kami ni Amara sa kwarto buong maghapon, lalo na sa nature ng trabaho ko na isang public servant. Hindi ko na siya ginising pa dahil ang sarap ng tulog niya at isa pa, alam kong masyado ko siyang napagod kagabi hanggang kaninang madaling araw. At isa pa, uuwi din naman ako. A-attend lang ako sa meeting at tatapusin lang ang ilang bagay. Nagmadali ako para matapos ko ang lahat ng kailangan kong gawin. Nagre-ready na akong umalis nang maisipan ko na tawagan siya. Ang sarap sa pakiramdam na nag-uusap kami nang hindi nag-aaway hanggang sa nagjo-joke ako sa kanya. Ang cute talaga ng Amara ko, ang bilis maasar, kaya sinabi ko na lang na huwag na siyang magalit at sinabihan ko siya ng I love you at ang sinagot naman niya ay I love you too. Napasmay laman ako at nagbabay na ako dahil na-excite lalo ako na umuwi. Kumatok naman si Emmanuel at may importante daw siyang sasabihin. Mayor, may emergency po kasi. May sakit po kasi ang tatay ko, nasa hospital po. Need ko pong mag-leave para maalagaan si tatay dahil medyo matanda na po ang nanay ko at need po ng kasama para sa pag-aasikaso. Alam ko po na need nyo talaga ako dahil sa upcoming Christmas charity event. Pero don't worry po, nagpresenta po si Miss Giovanna na siya na lang daw po ang isama ninyo at siguradong matutulungan niya po kayo para banggitin ang pangalan ng mga importanteng tao na makakasalumuhan niyo po doon. Okay, una, nakakaawa siya dahil talagang emergency ang nangyari sa tatay niya. Pero yung pangalawa, na pinungunahan niya ako na si Giovanna ang sasama sa akin sa upcoming event charity ay parang hindi ko nagustuhan. Pero buti, mas nangibabaw ang pagiging good mood ko ngayon. Need ko na talagang makumbinsi si Amara na dito mag-work. Okay, pero pwede bago ka umalis, paki-ready na lang nung pwestuhan ni Amara. At saka yung folder list ng people ay pakilagay na din sa drawer desk niya. Ang request ko dito. Ay Mayor, matagal na pong ready yun. Siya na lang po talaga ang hinihintay. Sige po Mayor, about dun sa folder. Sige po, ilalagay ko dun. Maraming salamat po. Lalabas na sana ito ng kwarto pero pinigilan ko. Wait, kinuha ko ang aking checkbook sa drawer at sinulatan ko itong halagang sa tingin ko ay makakatulong para sa pamilya ni Emmanuel at inabot ko sa kanya. Maraming salamat po Mayor, the best po talaga kayo. Akmang yayaka pa ito pero pinigilan ko. Ay, sorry po, natouch kasi po ako eh. Ang paliwanag niya. Okay lang. Sige, aalis na ako. Huwag mong kakalimutang i-email sa akin yung schedule ko ha. At sana gumaling na din yung tatay mo. Muli na naman ito nagpasalamat hanggang sa lumabas na ako sa aking opisina. Nakarating na ako sa bahay at tinanong ko ang isa sa kasambahay kung bumaba at kumain na ba si Amara. At oo daw. Buti naman sa isip-isip ko dahil kung hindi, baka iposas ko ulit siya para lang kumain siya. Naglakad na ako papuntang hagdanan at agad akong dumiretso sa kwarto ni Amara. Nakalak naman ang pintuan, so no choice. Kaya pumasok na lamang ako sa kwarto ko at dun ako sa connecting door dadaan para makapasok sa room niya. Si Amara talaga, palaklak pa ng pintuan niya. Kahit ano namang gawin niya, makakapasok pa din naman ako. At ang isa pa, ilang beses ko na siyang napasok, tataguan pa rin ba niya ako? Binuksan ko ang pintuan at nakita ko na nakapit ang mga mata niya at nakatagilid siya ng higa. Hinubad ko ang aking sapatos at pumwesto ako ng higa sa tabi niya.
Niyakap ko siya mula sa likuran. Inamoy ko ang kanyang buhok pagkatapos ay ang kanyang leeg naman. Ang bango naman ng sweetie ko. Umungot naman siya. Honey, antok pa ako. Sige, tulog muna tayo. Maya may pupuntahan tayo. Ang sabi ko sa kanya at ipinikit ko na din ang aking mga mata. Amara POV. San ba tayo pupunta? Bakit ba ayaw mong sabihin? Ang kanina ko pang ungot kay Leon. Kanina ko pa kasi siyang kinukulit kung saan ba kami pupunta. Pero ayaw niya talagang sabihin. Mag-wait daw ako. Nasa loob kami ng sasakyan niya hanggang sa ipinarada na nito sa isang hindi ako makapaniwala. Dahil nasa tapat lang naman kami ng gate ng bahay namin dati na ibinenta na ni Mama. Time for your surprise, sweetie. Ang sabi niya sa akin na may kasama pang kindat habang nagtatanggal ng seatbelt. Nagtanggal na din ako ng seatbelt at bumaba na kami ng sasakyan. Wala na yung nakalagay na sold, pati yung kandado na may kadena. At parang nirenovate dahil halata na bago ang pintura ang gate. Hinila niya ang kamay ko at sumunod lamang ako sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob at nagtuloy-tuloy kami hanggang sa may kwarto ko. Talaga ba? Dito talaga tayo dumiretso? And please, paka-explain ko anong nangyayari dahil ang alam ko, binenta na to ni Mama at paano ka nagkaroon ng access sa property na to? Ang natatawa at sunod-sunod kong sabi sa kanya habang nakaupo na kaming dalawa sa kama. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid na ito at aaminin ko na miss ko ang kwarto ko. Napansin ko naman na halatang bagong linis ang kwarto dahil ang bango at isa pa, hindi rin nakaligtas sa paningin ko yung sapin ng kobre kama na halatang bagong palit din. Napakagatlabi tuloy ako. Pagbalik ko ng tingin kay Leon ay nakita kong nakangisi siya. Wait, anong nasa isip ng sweetie ko? Ang panunukso niya sa akin. Magtigil ka, ikaw ang tinatanong ko, hindi mo pa ako sinasagot. Ang sungit-sungitan kong sabi sa kanya. Obvious ba? Sa atin na ulit ang property na to. Ang sabi niya na parang wala lang sa kanya ang pagbili ng bahay at lupa. Sa atin talaga? Ang nakakunot na noong sabi ko sa kanya dahil kung surprise ito ay parang sobra naman yata. Magkano kaya ang ginastos niya para mabili ito muli? Oo, magiging mag-asawa na tayo kaya sa atin. Ang confident na sabi niya. At ang isa pa, ang dami nating memory sa room na ito tapos ngayon ay gagawa na ulit tayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at hinalikan ang labi ko na agad ko namang tinugon. Pero wait, need naming mag-usap kaya agad ko ding pinutol ang halikan namin. Kung makapagsalita ka parang sure ka na ah. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa mata ng magulang natin at mga tao, magkapatid tayo. Ang pagpaalala ko sa kanya, problema nakakaharapin namin. Why do you have to do that? You're ruining the moment. Ang malungkot na sabi ni Leon sa akin at pumwesto siya ng higa sa kama. Okay, bakit parang kasalanan ko? At saka yung hitsura niya ngayon ay parang nagpapaawa na ewan. Kaya tinabihan ko din siya ng higa at ipinulupot ko ang aking kamay sa may bewang niya, parang nakayakap siya. I'm not ruining anything, pinapaalalahanan lang kita at baka nakakalimot ka. Trying to explain to him kung ano ang pwedeng mangyari. Basta, sure ako, wala namang problema na hindi naaayos eh. Malalagpasan din natin yan. And please, huwag mo nang ipalalayan. Ang gusto ko, kapag nandito tayo, ay ito maging safe haven natin. At hinalikan niya ako sa ano ko. Sweetie, pag-usapan pala natin yung tungkol sa magiging work mo. Sige na, dun ka na sa opisina ko mag-work. Hay nako talaga ang kulit. Payag naman ako pero gusto ko muna siyang asarin. Ano naman ang gagawin ko sa opisina mo? Eh may assistant ka diba? Si Emmanuel? Wala ka namang kailangang gawin. Tititigan at mamahalin mo lang ako. Ang swabeng sabi niya. Talaga naman, inalis ko ang isa kong kamay mula sa pagkakaya po sa kanya. Humiga ako ng diretsyo at inilagay ko ang dalawang palad ko sa aking mukha.
para hindi niya makita na natawa ako, pero agad din niyang tinanggal ang aking mga kamay para halik-halikan ang buong mukha ko. Hinalik-halikan niya ang noo ko, pisngi ko, mata ko at ilong. Ano ba Leon? Ang landi mo, tama na. Ang suway ko sa kanya habang natawa pa din ako dahil sa kilig. Tumagilid kami ng higa paharap sa isa't isa at ngayon nga ay magkaharap at halos magkadikit na ang aming mga mukha. Baliw ka talaga. Ano, papaswelduhin mo ako ng walang ginagawa? Ang tanong ko sa kanya. Kinikilig ka naman. Sige na sweetie, wala si Emmanuel. Naka-emergency leave, may sakit yung tatay niya. Kaya sweetie, please, pasok ka na sa office dahil kailangan kita ngayon at kailanman. At kinanta niya pa yung dulo nang sinabi niya yon. Walang hiya talaga, lalo tuloy akong kinilig. Natawa naman ako at nahampas ko siya sa braso niya. Aray ko naman sweetie, nananakit ka naman, ikaw sasaktan ko dyan. At may pagkagat pa siya ng labi, kaya hinampas ko na ulit siya. Aba, gusto mo talaga ha? Pagkasabi niya noon ay agad niya akong pinaibabawan at hinalik-halikan ng aking panga pababa sa aking leeg. Leon, ang kulit mo talaga, ang landi-landi mo, umalis ka nga sa ibabaw ko at hindi pa tayo tapos mag-usap, puro ka patawa, ayusin mo kasi ang sagot mo. Ang suway ko sa kanya. Pero ang magaling na lalaki ay pinakita na naman ang malakindat niyang skills at sa isang iglap ay nakahiga na siya at ako naman ang nakaibabaw sa kanya. Leon! Oh, bakit? Sabi mo umalis ako sa ibabaw mo. Oh, nakaalis na ako ha? Another of his palusot. Naramdaman ko naman na parang may kumislot sa ibabaw ng pantalon niya at tinitigasan na siya. Leon, ang muli ko na namang suway sa kanya. Oh, bakit? Mapipigilan ko ba yan? Pagkatapos ay gumiling-giling pa ito mula sa ilalim ko. Pilit akong bumabangon para nakaalis sa ibabaw niya. Pero ang makulit na lalaki ay hinigpitan ng pagkakayapos sa akin para hindi ako makawala. Saan ka ba pupunta? Ano, gusto mo pa talagang makipaghabulan? Ang natatawa niyang sabi. Leon, ang kulit mo. Bitaw na sabi eh. Ang sabi ko habang nagpupumiglas pa din ako sa ibabaw niya. Kiss mo muna ako. At inginuso pa din niya ang lips niya na tila ready na para mahalikan. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya at ginawaran ko ng isang mabilis at matunog na halik ang labi niya. Oh, tapos na, nakis na kita, bitaw na, ang sabi ko. Ang daya naman, at binitawan niya na ako. Ang harot talaga. Balik ulit sa dating pwesto kung saan nakatagilid kami ng higa parehas at magkaharap. Bakit ba kasi ayaw mong mag-work sa opisina ko? Ang seryoso niyang sabi habang hinahawak-hawakan ang buhok ko. Sasagot na sana ako, napayag na ako, pero bigla naman siya ulit nagsalita. Sige, kung ayaw mo talaga, buti lang nagpresenta si Giovanna na tutulungan ako habang wala si Emmanuel. Napabalikwas ako ng tayo dahil sa narinig ko. I think I hate that woman already. Wala ba siyang ibang ginagawa sa buhay kung hindi ang laging sumunod sa hani ko? Active supporter daw kuno, baka active admirer siya. Wait, as in siya ang papalit kay Emmanuel? Umupo din si Leon at dumikit ng husto sa akin. Hinawi niya ang aking buhok sa kabilang side at nag-start ng halik-halikan ng leeg ko. Hindi naman papalitan. Babalik pa naman si Emmanuel. Temporary lang gaya nga ng sabi ko kanina. Nagka-emergency leave nga kasi si Emmanuel, kaya need ko ng kapalit niya. Napapikit naman ako dahil sa halik na ginawa niya, pero wait, medyo naiinis ako dahil bakit si Giovanna ang kailangan maging temporary assistant niya? At bakit man kailangan si Giovanna pa ang maging temporary assistant mo? At paano naman niya nalaman na naka-emergency leave si Emmanuel? Masyado naman yatang nasosobrahan ang pagbo-volunteer niya. Dinaig pa niya ang contestant sa The Hunger Games. Like, what a volunteer. Ganon. Ingat ka, baka stalker mo yung babaeng yun ha? Ang sunod-sunod kong sabi sa kanya at naiinis talaga ako sa babae na iyon. Tumawa naman ng malakas si Leon pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ko. Uy, selo siya. At pagkatapos ay kiniliti niya ako sa tagiliran ko pero wala ako sa mood.
Agad kong tinanggal ang kamay niya at inirapan ko siya. Bakit naman ako magseselos? Ang naiinis kong sabi sa kanya. Lalo niyang inilapit ang sarili niya sa akin. Inilapit niya ng husto ang mukha niya sa mukha ko. Halos magdikit na ang aming mga labi. Kinagat pa niya ang kanyang labi bago sabihin, kasi love mo ako, and he cupped my face and kissed me. Leon POV. Nakakatawa talaga si Amara, sweetie ko. Halatang halata na nagseselo siya kay Giovanna. Ayaw-ayaw pa siya magtrabaho sa opisina ko, pero nung binanggit ko ang pangalan ni Giovanna, napabalikwas siya ng tayo sa kama. Kahit sinabi niya na hindi siya nagseselos, ay halata naman sa kilos at sa mga sinasabi niya. Bakit naman ako magseselos? Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis. Lalo kong inilapit ang sarili ko sa kanya. Inilapit ko ng husto ang mukha ko sa mukha niya. Halos magdikit na ang aming mga labi. Kinagat ko pa ang aking labi just to tease her bago sabihin, kasi love mo ako, at hinalikan ko siya sa lips. Oo na, papasok na ako sa opisina mo. Ang sabi niya pagkatapos maghiwalay ang aming mga labi. Effective talaga. Wait, napipilitan ka ata Okay lang talaga kung ayaw mo. Pangaasar ko sa kanya. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Seriously? Kung kailan pumayag na ako saka ka naman magkakaganyan? At tuluyan na siyang tumayo at umalis sa ibabaw ng kama. Saan ka pupunta? Ang reklamo ko sa kanya. Magbabanyo lang ako. Huwag kang pabebe dyan. At lumabas na siya ng kwarto. Wala nga palang banyo dito sa loob ng kwarto ni Amara. Well, magiging kwarto pala namin. Tumayo na din ako dahil parang nauuhaw ako. Si Amara, sweetie, kasi masyadong pabitin. Pumunta ako sa kusina para kumuha at uminom ng tubig at pagkatapos ay naisipan kong abangan siya sa may pintuan ng banyo. At pagbukas niya ng pinto ay napaatras siya at halatang nagulat dahil napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat? Pinalo niya pa ang braso ko. Nakakailang palo ka na, sweetie, ha? Papaluin kita sa puwet mo, gusto mo? Kitang-kita ko naman ang pamumula ng mukha niya. Mukhang na-excite din ng sweetie ko Kaya mula sa pagkakaharap sa akin ay bigla ko siyang pinatalikod. Hinawakan ko ang magkabila niyang palapulsuhan para itaas iyon. Ang kanyang isang pisngi at ang kanyang katawan ay nakasandal na ngayon sa pader habang ikinikiskis ko ang aking panlalaki sa pangupo niya. Leon, ano bang ginagawa mo? Inalis ko ang pagkakahawak sa palapulsuhan niya at muli ko naman siyang pinaharap sa akin. Nothing, wala akong ginagawa. Sabay palo ko sa isang pangupo niya at pagkatapos ay umalis na ako sa harapan niya dahil kailangan ko na ding magbanyo. Are you serious? Natila inis na inis niyang sabi habang papasok ako sa banyo pero hindi ko siya pinansin at isinarado ko ang pintuan. Napangiti ako sa reaksyon ng mukha niya. Tagumpay, siya naman ngayon ang binibitin ko. Ginawa ko na ang kailangan kong gawin at bago ako lumabas ng banyo ay tumingin pa ako sa salamin para ayusin ang aking buhok gamit ang aking kamay at nagpapogi pa sa salamin sabay ng pagkindat. Lumabas na ako ng banyo at laking gulat ko na makita si Amara na nakatayo sa harapan ko at tanging saplot na lamang ang suot niya ngayon sa kanyang katawan. Tanging bra at panty. Fucking fuck. Siya dapat ang bibitinin ko pero ang lakas din mang-asar nitong si Amara ko. Alam din niya kung papaano ako gagantihan. Nakapost pa ito na tila modelo at kinindatan ako sabay takbo papasok ng kwarto niya. At talagang balak pa talaga niya akong bitinin pero parang hindi niya ako kilala, mabilis ata to. Bago pa niya maisarado ang pintuan ay nasa tapat na ako nito. Nagpambuno kami at dahil pilit niyang isinasarado ang pintuan habang ako naman ay pilit ko iyong binubuksan. Akala naman ni Amara mananalo siya sa akin hanggang sa tuluyan ko nang nabuksan ang pintuan. Tumakbo siya at pumunta sa kama. Kinuha niya ang kumot para takluban ang kanyang sarili at nagsusumiksik sa dulo ng kama. Nakatayo lang ako sa may pintuan habang pinapanood ko ang nakakatawang ginagawa niya.
Unti-unti akong naglakad papalapit sa kanya. Hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko para kaming naglalaro ni Amara ko. Nang nasa tapat na ako ng kama ay naisipin ko ding maghubad at nang matapos ay agad kong hinablot ang kumot na nakatakip sa kanya at agad ko siyang iginiya pahiga sa kama at pinaibabawan. Be responsible, aakitin mo ako tapos tatakbuhan mo ako? Ang sabi ko bago ko sakupin ang matatamis niyang labi. Ikaw ang nauna ang natatawa pa niyang sagot sa akin. Saglit kong inangat ang likuran niya para matanggal ko ang hook ng bra niya at isinunod ko na agad ang pagbaba ng panty niya. Pareho na kaming nakahubad ngayon. Leaning down, I claim her lips again. Kinapa ko ang pagkababae niya. Ano pa nga ba? Basang-basa na naman si Amara habang ang alaga ko naman ay ganun din. Hindi na ako nakapagpigil, kaya itinuto ko agad. Madami pa namang pagkakataon. This time ay hindi na ako makaantay na makapasok muli sa loob niya. My body started to move faster and harder, gaya ng request ni Amara ko. Dahil sa ayos ng posisyon namin ay hindi niya ako mahawakan, so no choice siya kung hindi ang kumapit sa sapin ng kama na ngayon ay gulong-gulo na. Amara POV. Unang araw ng pagtatrabaho ko ngayon sa opisina ni Leon. Sa totoo ay parang hindi pa rin palagay ang loob ko na magtrabaho dito. Pero kapag naaalala ko si Giovanna ay dapat lang na nandito ako para mabantayan ko siya. Grabe, ganito ang magiging routine ko araw-araw. Mga 6:30 AM ng umaga, nandito na kami sa may tanggapan niya. Dapat sanayin ko ng matulog ng maaga. Sa aga ba naming gigising araw-araw? Pero paano? Mangyayari yon lagi akong pinupuyat ni Leon. Imbes na hindi ako nainom ng vitamins, ay mapapainom na ako dahil lagi akong kulang sa tulog. Nakababa na kami ng sasakyan at ang magaling na si Leon ay gusto pang makipag-holding hands. Pinalo ko ang kamay niya. Napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Bakit mo hahawakan ang kamay ko? Ang suway ko sa kanya. Sorry na sweetie, nakalimutan ko. Ang sabi niya with smiling face pa, kaya lalo akong naasar sa kanya. Nang iinis ka lang Ang bulong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa main building ng munisipyo. Nagtuloy-tuloy kami ng akyat sa second floor. Hindi pa rin pala nagbago ang ayos. Although, halata na nirenovate na pero yung dating opisina ni Tito Ramon ay dun din ang opisina ni Leon. At gaya ng inaasahan ko, ang pinaka number 1 na supporter ni Leon ay nandito na. Good morning, Mayor! Yumuko pa ito kay Leon na akala mo ay isang kamahalan. Pwes, mahal ko yan. At pagkatapos ay lumapit naman ito sa akin at nakipagbeso din. Good morning, Miss Amara. Ang magaling niyang pagbati sa akin. If I know, pinaplastic lang niya ako kasi nakaharap si Leon. Nakita ko kaya kung paano niya sungitan at pagalitan yung isang volunteer staff sa bahay ampunan. Tapos nang dumating si Leon ay tila naging malaanghel siya sa kabaitan. Judgmental na kung judgmental, basta ayon ang tingin ko sa kanya. Pero syempre, hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang pagkayamot ko sa kanya. Nginitian ko na lang din siya at binati din ng, Good morning, Giovanna. Giovanna, maraming salamat sa tulong mo. Sobrang nakakaya itong abala na to, ang sabi ni Leon. Naku, Mayor, wala pong anuman. At saka isa pa, magkaibigan naman kami ni Emmanuel. At least sa ganito mang paraan ay makatulong ako sa kanya. At huwag po kayong mag-alala, nagkausap naman po kami ni Emmanuel na kung may hindi ako naiintindihan ay pwede naman siyang tawagan. At saka po pala, binili niya sa akin si Miss Amara para ituro sa kanya kung saan ang magiging pwesto niya at kung anong gagawin niya. What? Diba bago lang din siya? Paano niya ako tuturuan? That's good. Pasok na kayo sa loob ng opisina ko. And Amara, lumingon sa akin si Leon at parang nag-usap kami sa mata. Alam kong gusto niya akong halikan pero hindi pwede. Napag-usapan naman namin ang tungkol sa bagay na ito. Tinapik na lamang niya ang balikat ko ng 2 beses at sinabing, Good luck on your first day. At pumasok na ito sa loob ng opisina niya. No choice,
Kahit ayaw ko, ay naiwan kami dito sa loob ni Miss Giovanna. Yes, Miss Giovanna, since nilalagyan niya ng Miss ang pagtawag sa akin, edi gagayahin ko na din. Miss Amara, dito pala magiging table mo. Itinuro niya sa akin ang pwesto ko. Agad naman akong umupo sa swivel chair at binuksan ang laptop para makapagsimula na agad kahit hindi ko pa naman talaga alam kung ano ba talaga ang gagawin ko dito. Lumapit siya sa pwesto ko at binuksan ang drawer sa harapan ng table. May kinuha siyang 2 itim na clear book folder at ipinatong iyon sa ibabaw ng lamesa ko. Well, I know mukhang mabigat na task na agad ang gagawin mo. Pero ito kasi yung sinabi ni Emmanuel na gagawin mo. So itong 2 clear book folder na ito ay naglalaman ng mga picture ng mga importanteng tao na may possibility na umattend sa upcoming Christmas charity event, gala dinner. Aalis na sana siya pero napatigil siya sa paglakad dahil tinawag ko siya. Miss Giovanna, wait lang. Hindi ko maintindihan. Anong gusto mong gawin ko sa clear folder na to? Ang tanong ko sa kanya dahil sa totoo lang ay kulang naman ang ibinigay niyang instruction. Oh, I'm sorry Miss Amara. Well, ang kailangan mong gawin ay kabisuduhin ang pangalan ng nasa picture. For what? Ang nalilito kong sabi sa kanya dahil hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong gawin ang bagay na to. Well, alam mo naman, busy ang schedule ni Mayor so wala siyang panahong alamin pa kung sino-sino ang mga attend sa event. So kailangan niya ng tao magsasabi sa kanya kung sino-sino ang mga iyon because it's a party at kung may lalapit sa kanya, ang awkward naman kung hindi man lang niya masasabi ang pangalan na makikipagkamay sa kanya at doon tayo papasok. Ibubulong natin sa kanya kung ano ang pangalan ng taong iyon bago pa makalapit sa kanya. Tumangu-tangu lamang ako sa sinabi niya. Grabe ha, paano kung magkamali ako, mapapahiya si Leon. So dapat makabisado ko ang lahat ng ito at hindi ako pwedeng magkamali. Pero don't worry, I'm here to help you. Natapos ko nang kabisaduhin ang lahat ng yan. So, kung ayaw mo namang makabisado, ay okay lang din naman at ako na ang bahalang bumulong kay Mayor. Kung pwede ko lang siyang irapan ngayon ay nagawa ko na. Pero pinigilan ko ang face ko, bagkus ay nginitian ko lang siya. Hindi naman pwede na iasa ko lang sa'yo ang task. Lalo na at first day ko pa naman dito. Nakakahiya 'di ba, pinapasweldo ako tapos hindi naman ako magtatrabaho. At isa pa, nakakahiya sa'yo, temporary assistant ka lang naman dito, di ba? Ang pahapyaw kong biro sa kanya dahil masyado siyang pilingera. Siya na daw ang bahalang bumulong, edi siya na. May isusuot ka na ba? Ang muli naman niyang tanong sa akin. Holy shit, hindi ako makasagot. Sa totoo lang, ay ngayon ko lang naman nalaman ang tungkol sa gala dinner na iyan. Mamaya mag-shopping tayo ng susuotin. I'm so excited. At pumapalakpak pa siya habang sinasabi niya iyon. Napatunganga na lamang ako sa sinabi niya. Anong nangyayari? Sa itsura niya ngayon ay tila ba siya super saya at excited na akala mo ay ako ang kanyang bagong best friend. What the hell? Hindi ako makapaniwala sa inaasal ni Giovanna. Feeling niya talaga ay close na kami. Nandito kami ngayon sa isang boutique shop sa bayan at nagsisimula na siyang magsukat ng mga dress sa fitting room habang ako naman ay nakaupo lang at nakatingin sa mga magazine na nakapatong sa may coffee table. Miss Amara, ang tawag niya sa akin. Tumayo naman ako at pumunta sa tapat ng pintuan ng fitting room kung nasaan siya. Bakit Miss Giovanna? Ang sagot ko naman dito. Pwede ka bang pumasok dito? Kailangan ko ng help para sa pagsara ng zipper sa may likod ko. Okay, no problem. At binuksan na niya ang pintuan para makapasok ako sa loob. Wow! Ang hindi ko mapigilan na komento pero nainis agad ako at bakit ko naisatinig iyon. Dahil sa totoo lang ay ang sexy niya dito sa suot niyang red mermaid style gown. Ganitong mga damit pala ang kailangang isuot sa gala dinner na pupuntahan namin. Thank you ha, ang sabi naman niya at feeling naman niya. Tumalikod na siya at nagsimula na akong itaas ang zipper mula sa ibaba papunta sa itaas ng likuran niya.
Hindi nakaligtas sa mata ko ang tag na nakalagay sa gown. Tumataginting na 12,000 pesos lang naman ang presyo nito. Like what the hell? Wala akong ganitong kalaki na halaga at kung meron man, there is no way na gagastos ako para lang sa isang pirasong gown na isang beses ko lang namang susuotin. Humawak-hawak pa siya sa kanyang bewang at feel niya talaga ang damit na ito. So what do you think? Ang tanong niya na todo smile pa. Sa may salamin kami nakaharap pareho at nasa bandang likuran niya ako. Ang ganda, para kang isa sa mga contestant sa Miss Universe. Holy shit, ano namang salitang kusang lumabas sa bibig ko. Nakakainis talaga. Tumawa naman siya dahil sa sinabi ko. Thank you Miss Amara, magkapatid nga kayo ni Mayor, pareho kayong magaling mambola. Natigilan ako sa sinabi niya. Ito na nga ba yung sinasabi ko? And what the hell yon? Magaling mambola? Ibig sabihin, binobola siya ni Leon? Humanda siya sa akin mamaya. Oh, bakit parang natahimik ka, Miss Samara? Medyo masikip kasi dito sa loob. Naiinitan siguro ako. Okay na ba? Ang pagdadahilan ko sa kanya. Oo, okay na tong suot ko. Ibababa ko na ba yung zipper? Oo, please. At ibinaba ko na ang zipper at nagpaalam na nalalabas ako. Humarap siya sa akin at sinabihan ako ng thank you at hinalikan pa ako sa pisngi. Kung kay Clarissa ay puro bugbog ang inabot ko, dito naman kay Giovanna ay puro beso at ngayon ay may paghalik pa sa pisngi ko. Like what the hell? Naaalibadbaran ako sa ginagawa niya. Hindi ko na alam kung tunay ba yon o kaplastikan lang. Bumalik ako sa upo sa pwesto ko kanina at nag-browse na lang ulit sa magazine habang hinihintay ko siyang lumabas. Hanggang sa may narinig akong boses ng lalaki na tumawag sa pangalan ko. Nagangat ako ng tingin at nakita ko si Jeff na papalapit sa akin. Nakipag-peace bomb naman ako sa kanya at pagkatapos ay tumabi siya ng upo sa couch na inuupuan ko. Small world, ang sabi pa niya. Baka small town, hindi naman malabo na magkakasalubong-salubong tayo dito. Ang sagot ko sa kanya, pero may naisip ako na anong ginagawa niya dito, puro gown at dress lang naman ang meron sa butik na ito. Wait a minute, ano palang ginagawa mo dito? Ang natatawa kong sabi sa kanya. Pipikapin ko yung dress ng kapatid ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Totoo, kapatid? Ang mapanukso kong tanong sa kanya. Oo nga, 'di ba? Sinabi ko sa'yo single pa ako. Ikaw lang naman tong ayaw pumayag makipag-date . Nagulat naman ako sa sinabi niya. Wala akong natatandaan na sinabi niya na gusto niya akong i-date ng huli naming usapan. Pumayag ka na, Miss Samara. Ako ang bahala kay Mayor brother mo. Tingnan mo nga naman, ang ganda din ng timing ng pasok nitong si Giovanna . Narinig pa yung sinabi ni Jeff. At saka anong sinasabi niyang Mayor brother like what the hell? Nginitian ko lang si Jeff dahil hindi ko alam kung paano ko siya i-reject nang hindi siya mau-offend. Punta lang ako doon sa may cashier ha, para magbayad. Umalis na si Giovanna sa harap namin habang bitbit ang gown. Ito ang pagkakataon ko para sabihin kay Jeff na wala akong balak i-date siya. Like masaya lang ako nung nagkausap kami last time. Pero iba pala ang tingin niya. Jeff, you know, hindi kasi pwede. I'm sorry. Ang mahina kong sabi sa kanya dahil halos pabulong na yon, pero narinig naman niya ng malinaw. I know, because there is something between you and the mayor of this town, diba? Holy shit. Paano niya nalaman? Nashock ako sa sinabi niya. Don't worry, your secret is safe with me. Sobrang obvious yung pagsiselos niya nang pinagitnaan niya tayo ng upo sa table sa may resto bar. And lalaki ako, trust me, I know. Konting-konti na lang ay sa tingin ko ay malapit na siyang magwala. Kaya kahit hindi pa tayo tapos mag-usap noon, nagpaalam na ako na aalis na. Dahil ayoko din ng gulo. Tapos mayor pa yung makakalaban ko. And isa pa, ayoko ding mapahama ka. Alam mo na, hindi ko naman na kailangang sabihin pa. At kung dun ka masaya, hindi ako nakapagsalita sa dami ng sinabi niya. Hanggang sa narinig ko na lang na tinatawag siya ng isang staff
at bitbit ng isang garment bag kung saan nasa loob ang gown na iaabot niya kay Jeff. Sige, mauna na ako. Amara, good luck. And if you need anything, alam mo naman yung number ko. Sabi mo nga 'di ba, small town kaya madali lang ako mahagilap. Basta kontakin mo lang ako. Tanging tangula lamang at pilit ng ngiti ang naitugon ko sa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi ako kabahan. Bukod kay Clarissa, alam na din ni Jeff at hindi ko maiwasan na hindi mag-isip dahil hindi malabo na may makakaalam pa na iba sa mga susunod na araw o linggo, lalo na at nagtatrabaho na ako ngayon sa tanggapan niya. Malaking problema ito kapag nagkataon, although sinabi naman ni Jeff na hindi siya magsasalita pero ewan. Kasalanan ito ni Leon, hindi niya naitago yung emosyon niya doon sa bar. Nahalata tuloy siya ni Jeff. Oh, bakit umalis na siya? Hindi mo man lang ako pinakilala? In fairness ha, ang cute niya, bakit hindi ka pumayag makipag-date? Ang sunod-sunod na sabi sa akin ni Giovanna na akala mo talaga ay close kami at dating gawi, binigyan ko naman siya ng peking ngiti. Oh, I'm sorry, hindi pala kita napakilala. Umalis ka kasi bigla at saka busy din siya nagmamadali. And yung sinabi niya kanina tungkol sa date, huwag kang maniwala doon, ganun talaga yon. Nagjo-joke lang yun si Jeff, palabiro kasi talaga yun Tiningnan pa ako ni Giovanna na parang hinuhuli niya ako, like what the hell. Ano, titingnan niya ba ako kung nagsisinungaling ako? Well, tama siya. Okay, sabi mo now, it's time to choose your dress. At hinawakan niya pa ang isang braso ko para mapatayo ako. Miss Giovanna, wala akong balak bumili ng dress. Meron pa naman akong nakatago sa cabinet ko. Ayun na lang ang susuotin ko. Ang pagdadahilan ko sa kanya na kahit ang totoo ay wala naman talaga akong isusuot. Ayoko lang talagang gumastos. Nonsense, basta ako ang bahala sa'yo. Hindi tayo aalis sa butik na to hanggat hindi ka nakakapili ng gown na isusuot mo. My goodness, bakit ba ganito ang mga tao sa bahay nito? Pala desisyon. Kahit ayaw ko, ay wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Tawa ng tawa si Clarissa pagkatapos kong ikwento sa kanya ang mga nangyari tungkol sa pagsha-shopping namin ni Giovanna. Masyado din kasing makulit si Giovanna. Halos lahat ata ng dress na nandoon sa loob ng boutique shop ay ginusto niyang ipasukat sa akin. Huwag ka nang mahiya, Miss Amara. Ang ganda-ganda mo kaya. At talaga bang pinupuri niya ako? Miss Giovanna, baka pwedeng Amara na lang itawag mo sa akin at hindi ako sanay na tawaging Miss. Nag-request na ako sa kanya at sa totoo lang ay naaalibadbaran ako sa pagtawag-tawag niya ng Miss. Sure, di kung yun pala ang gusto mo, huwag mo na din akong tawaging Miss. Just call me Giovanna para pareho tayo. Ang request din niya sa akin, pero hindi ko alam kung bakit siya natawa. At nagsimula na nga kaming maghanap ng dress na susuotin ko para sa dinner gala. Nasa loob na ako ng fitting room at hindi ko na mabilang kung ilan na ang nasukat ko. Hanggang sa nagustuhan ko din ang isa sa mga dress na pinagpipili at basta inabot sa akin ni Giovanna habang nagsusukat ako dito sa loob. Nang paglabas ko mula sa loob ng fitting room, ay nakita ko naman si Giovanna na masayang nakikipag-usap sa mga staff sa butik na ito. Buti naman, mukhang good mood, unlike doon sa bahay ampunan kung saan una ko siyang nakita at sinusungitan ng isang volunteer. Nasa bahay ako ngayon ni Clarissa. Naisip ko na dumaan muna dito bago umuwi dahil wala naman si Leon at may ibang inaasikaso. Hindi ko alam kung nasaan siya. Basta ang sabi niya sa akin, may importante lang daw siyang pupuntahan at hindi ko na natanong pa. May bagong best friend ka na pala. Ano, ipapakilala mo na ba ako? Ang pangaasar sa akin ni Clarissa. Nakakatawa ka. Ang sarkastiko kong sabi sa kanya. So, anong dress pala yung binili nyo kanina? Ang pag-uusisa pa sa akin ng magaling kong best friend. Tinatamad akong mag-describe kaya kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ko ang picture. Kinunan ko kasi ang aking sarili habang suot ang gown habang nakatingin sa salamin sa loob ng fitting room.
In fairness, ang ganda ha? Ang design ng magiging gown ko ay sexy sequin party red design, slanting collar one shoulder, shining high split maxi evening dress. Yeah, I know, at sobrang nakakahiya dahil talagang pinagpilitin pa niya na siya ang magbabayad. Like sobrang mahal kaya niyan, mga around 80,000 pesos. Tumango-tango naman si Clarissa sa mga sinabi ko, pero syempre, alam ko na ang susunod niyang itatanong. Si Giovanna pala, anong isusuot niya? Basta, parang ganito yung style. Ang sabi ko habang hawak ko ang cellphone ko at ipinakita ko sa kanya yung medyo malapit na design na gown na susuotin ni Giovanna. Ay, hala siya, kabog ang ganda, halatang pinili niya ang mas simpleng style para sa'yo, para hindi mo siya masapawan. Napataas kilay naman ako sa komento ni Clarissa. Alam mo, kahit sabihin mo na mas maganda at sexy yung gown na pinili ni Giovanna, hindi ko din naman gusto ang ganyang style. Tingnan mo nga, hapit na hapit sa katawan mo, parang wala ng space para sa pagkain. Paano pa ako makakakain yan? Sa totoo lang kasi ay nagustuhan ko din naman yung napiling gown ni Giovanna sa akin. At isa pa, parang nakukonsensya tuloy ako na masyado akong judgmental. Hindi pa man kami magkakilala, ay parang I hate her na agad. Pero hindi naman dapat ganun. Siguro talagang nagselos lang ako sa kanya. Okay, sabi mo pero feeling ko may gusto talaga yan kay Yorme. Grabe naman kung die hard fan lang siya, di ba? Ultimo sa pagtatrabaho sa tanggapan ni Mayor's Office, kinarir na niya kahit walang bayad. Plus nilibre ka pa. Halatang nagpapalakas sa'yo. Akala niya siguro talaga ay brother and sister ang turingan niyo ni Yorme. Yun din ang tingin ko. Ano ba naman tong si Clarissa? Ayaw ko na ngang isipin yun. Pinaalala na naman. Parang naiinis naman ako. Oh, may trabaho ka na ha? Libre mo naman ako. Ang biglang pag-iiba ni Clarissa ng usapan. Seryoso ka? 3 araw pa lang ako nagtatrabaho. Wala pa kaya akong sahod? Ang natatawa kong sabi sa kanya. Advance mo na. Sige na, nakakaburyo dito. Habang nandito yung asawa ko, may magbabantay sa mga bata. Ang muling pangungulit ni Clarissa sa akin. Sige na nga. Pero dun lang tayo sa may coffee shop ha, dahil hindi na ako pwedeng mag-inom at maaga na ako natutulog ngayon. Gawa ng kailangan maagang magising Dinaig ko pa ang estudyante. Sobrang agang gumising. At syempre, since nakasunod naman si Ruel sa lahat ng pinupuntahan ko, lulubos-lubusin na natin. Ginawa na naman namin siyang driver ni Clarissa. Nakapwesto na kami ng upo ni Clarissa sa loob ng coffee shop. Ano, dali! Spill the tea, nakailang dilig na si Yorme sa'yo. Halatang blooming ka Syempre, dininay ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? And please, pakihinaan mo naman ang boses mo. Ang suway ko sa kanya. Hay nako Amara, kahit kailan, madamot ka talaga pagdating sa kwentuhan. Niyaya ka na nga dito para makapagkwentuhan tayo ng maayos Ang drama lang nitong si Clarissa. Bakit parang nagkaroon ako ng utang na kwento? Pero sige, para matahimik na din ang kaluluwa niya, di sige, ikikwento ko kung ano ang mga latest sa amin ni Leon. Tumingin muna ako sa paligid. Wala namang masyadong tao dito sa loob. Pero sige, hinaan ko na lang ang boses ko sa pagkikwento. Medyo natawa naman ako sa ayos ng hitsura ngayon ni Clarissa. Talagang tumabi pa sa akin ng todo. Halatang excited sa chismis ko. OMG, kinikilig ako! Ang sabi ng walang kahiyahiyang si Clarissa, kaya napalingon naman ako sa paligid at baka may makarinig na iba. Ang hirap pala kapag may itinatagong lihim, parang pakiramdam ko tuloy ay lagi akong praning. Pero kita ko naman sa hindi kalayuan ng table na tanging si Ruel lang naman ang nakatingin sa pwesto namin. Talagang bantay sarado pa din talaga ako. Grabe ka talaga Amara, ikaw na talaga ang babaeng pinagpala sa lahat. Pinanlakihan ko naman siya ng mata. Grabe ka din Clarissa, ang ingay mo. At saka itigil mo nga yung pangaasar mo at hindi na ako natutuwa. Hay nako Amara, huwag ka nga magsungit-sungitan, lalo pa ngayon na happy ang pempe mo at sagana sa dilig. Walang hiya talaga.
Sobrang bulgar talaga magsalita ng babaeng to. Ano ba, Clarissa, nakakahiya? Pakihinaan mo naman yung boses mo. Ang muli ko namang pakiusap dito. Grabe ka, mahina naman ang boses ko o sadyang kabado ka lang, especially na may ibang nakakaalam tungkol sa relasyon ninyo maliban sa akin. Ang sabi naman ni Clarissa. Isinama ko na din sa kwento ko sa kanya yung pagkikita namin ni Jeff. Pero alam mo, nashock din ako nang nakita ko yang si Jeff. Diba nung high school ay patpatin yan, pero tingnan mo naman ngayon, isa na siyang hangs at mukhang yummy din. Ang wika ni Clarissa na akala mo ay nagde-daydream. Parang baliw talaga tong si Clarissa kung makapag-react at makapagsalita, parang akala mo ay walang asawa at anak. Hay naku, makauwi na nga at wala naman palang mapapala sa'yo. Ang wika pa niya. Seryoso, pagkatapos ko siyang ilibre ng kape at kwentuhan ay wala din palang mapapala sa akin. Ang sakit nun ah. Grabe din talaga tong si Clarissa. Napalingon naman ako sa may pintuan at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Giovanna na papalapit sa pwesto namin. Kaya agad kong sinanyasan si Clarissa na mahimik at umayos ng upo. Pagkakataon nga naman, patunay lang na napakaliit talaga ng bahay na to at lagi kaming nagkikita-kita. Kumusta Miss Amara? Ay, sorry, Amara na nga pala. Tatayo na sana ako pero hinawakan niya ang isa kong balikat para mapabalik ulit ako sa pagkakaupo. Huwag ka nang tumayo, sandali lang, magte-take out lang ako ng coffee. Nginitian ko naman siya at binati ko na lang din siya at ipinakilala ko si Clarissa. Inabot naman ni Clarissa ang kanyang kamay at sinabing, Nice to meet you, Giovanna. I've heard so much about you. Walang hiya talaga tong si Clarissa. Pwede namang nice to meet you na lang. Dinugtungan pa talaga. Oh well, I hope only good things. Nothing bad, right? At tumawa pa ng bahagya si Giovanna. Shucks, parang double meaning yun ah. Pahamak talaga itong si Clarissa kahit kailan. Syempre naman, only good things. Totoo nga, super ganda, sexy at ang bait mo pala talaga sa personal. Ang sabi ni Clarissa kay Giovanna, na kulang na lang ay sambahin niya. Talaga ba, Clarissa? Wala naman akong sinabi sa kanya na ganun na. Grabe, hindi naman masyado. Ang sagot naman ni Giovanna na tila abot hanggang tenga kung makangiti. Niyaya ko pa si Giovanna to join us, pero tumanggi ito dahil may pupuntahan daw siya. Mag-order lang daw siya ng pang take out at nagpaalam na para pumunta sa may counter at umorder. Tahimik lang kami ni Clarissa habang nakatingin kami sa ginagawa niya. Umorder siya ng isang coffee for take out at 2 box ng cheesy ensaymada. Parang gusto pang magsalita ni Clarissa pero sinamaan ko siya ng tingin at pinalakihan ko siya ng mata na para bang sinasabi ko sa kanya na huwag niyang subukan. Naibigay naman agad ang order niya at ready na siyang umalis. Pero pumunta na naman siya sa pwesto namin at nashock naman ako sa ginawa ni Giovanna. Inabot niya kay Clarissa ang isang box ng cheesy ensaymada na may 6 pieces na laman sa loob at sinabi na, Thank you for being my new friend. What? At si Clarissa naman ay tuwang-tuwa at napatayo pa para yakapin si Giovanna para magpasalamat dahil sa binigyan siya ng ensaymada like what the hell is going on. Amara, hindi na kita binilhan kasi lagi naman ako nagdadala sa office. Huwag ka sana magtatampo ha? Ang sabi pa sa akin ni Giovanna. Ako ang magtatampo? Ano naman ang pinagsasasabi ng babaeng to? Isa rin pala siyang dilulo. Naku, hindi ako magtatampo. Sobra-sobra na nga yung mga naibigay at naitulong mo sa akin. Ang sagot ko naman sa kanya, hanggang sa nagpaalam na siya at tuluyan ng umalis. Wow! Totoo nga, galante siya. Saka maganda. Ang nakangiti na sabi ni Clarissa. Napataas naman ako ng kilay at sinabing, Super ganda, sexy at ang bait? Talaga ba Clarissa? Ayun ba ang pagkakadescribe ko sa kanya? Para ka namang tanga, Amara. Syempre kailangan nating kunin ang loob niya. Hindi pa natin alam kung totoo ba yung pakikisama na ginagawa niya. Malay natin, kaya lang siya mabait at galante
Dahil nga type niya si Yorme. Sige ka, ikaw din. Uso pa naman ngayon ang agawan ng jowa. At saka, para sa'yo din yung ginawa ko. Eh di good shot ka ngayon sa paningin ni Giovanna. 'Di ba? Dahil nga ang akala niya talaga, sinabi mo yun sa akin. Oh, bakit hindi ka na nakapagsalita? Bilib na bilib ka sa akin, no? May pagturo pa siya sa akin na tila siguradong sigurado siya kung ano man ang iniisip ko. Oo na, ang galing mo na talagang manghula. Ang napapailing kong sabi. Ako pa? At saka yung hula ko tungkol sa inyo ni Yorme? Yung isa na lang naman ang hindi natutupad dun eh. Pero wag kang mag-alala, sunod din yun. Ang confident na sabi niya. Napasmile naman ako nang maalala ang sinabi niya noon. Na balang araw, si Leon ang magiging mayor at ikaw naman Amara ang magiging mayora ng bayan na to. Yung pagiging mayor ni Leon natupad na at tama siya at yung isa na lang ang hindi pa. Aabutin ko sana ang box para kumuha ng isang cheesy ensaymada pero inilayo niya ang box sa akin. Hoy, ano ka ba? Ipapasalubong ko to sa mag-aama ko. Hindi pwedeng bawasan. Ang suway sa akin ni Clarissa. Ang damot mo naman para isang peraso lang. 6 naman ang laman niyan. Grabe talaga tong si Clarissa sa akin kahit kailan. Hindi ako makapaniwala sa inaasal niya. Napapaisip tuloy ako. Paano ko ba siya naging best friend? Joke lang naman Amara, ikaw naman hindi ka mabiro. Super love trip ng itsura mo ngayon. Parang sising-sisi ka na naging kaibigan mo ako ha? Iniusog muli niya ang box ng cheesy ensaymada sa may harapan ko. Pinagtitripa na naman niya ako. Chinek naman ni Clarissa ang cellphone niya. OMG, nag-send na ng friend request sa akin. Ang sabi ni Clarissa na parang na-excite or whatever. Sino naman? Ang tanong ko naman. Sino ba yung nandito sa harapan natin kanina? Eh di ba si Giovanna? Ang slow mo naman Amara. Holy shit, may naalala ako. Teka wait, inaccept mo na? Ang pigil ko kay Clarissa. Napakunot naman siya sa sinabi ko. Sabi ko na eh, silosa ka talaga. Ayaw-ayaw ka pang umamin? Ano, selos ka? Mabait naman si Giovanna at para sa kanya, new friend na kami. At nagsimula na naman sa pang-aasar itong si Clarissa, the bully. Kung tama ang hinala ko, mukhang hindi lang si Yorme ang maaagaw niya sa'yo, pati na din ako. Ang dagdag na wika pa nito na tumatawa. Tanga ka ba? Tinatanong ko kung inaccept mo ba at wag mo na munang pindutin sa bahay na. At nakakahiya, hindi ko pa pala ina-accept yung friend request niya sa akin. Ang seryoso kong sabi pero walang hiya si Clarissa ay tinawanan lang ako. Aba, hindi ko na problema yan. Bakit hindi mo kasi inaccept agad? At saka, ano naman kung mauna akong mag-confirm? Naku Amara, halatang halata na nagseselos ka talaga. Parang friend lang sa SOCMED Pinagkakait mo pa? Binilhan na nga't lahat ng dress? Oo na, sige na. Ako na ang masama. Eto na nga pipindutin na Nakalimutan ko lang talaga at hindi naman ako nakakapag-open ng SOCMED lately. Ayun naman kasi talaga ang totoo. Ang dami namang sinabi ni Clarissa. Oo, hindi ka na nga makapag-open ng SOCMED dahil busy na yung legs mo sa pag-open-open. My goodness, ang bulgar talagang magsalita kaya napalingon na naman ako sa paligid namin at baka may makarinig na naman sa lakas pa naman ng boses niya. Sige, kung diyan ka masaya sige pagtawanan mo lang ako habang buhay. Ang seryoso kong sabi sa kanya. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo Amara. Oo na, sa bahay ko na i-confirm ang request ng my newfound friend. O, baka naman pwede mo nang i-confirm yung friend request niyan ngayon para hindi naman halatang pinag-usapan natin siya. Kinuha ko na ang aking cellphone para pindutin ang confirm button sa friend request ni Giovanna. Leon POB. Nakaupo kami ngayon sa kama ni Amara sa loob ng kwarto niya. Parehas nakasandal ang aming mga likod sa headboard ng kama. Alam mo, hindi ko maintindihan si Mama. Bakit parang ihirap niyang kontakin minsan? Ano ba yung business na inaasikaso ni Tito Ramon at kailangan pang magstay doon ng matagal? At saka, December na paano yung setup ng holiday celebration natin? Uuwi ba sila?
Or pupuntahan ba natin sila doon? Ang wika niya habang hawak niya ang isang black clear book folder. Wow, dedicated si Amara sa kanyang trabaho at daladala niya pa dito sa bahay yung clear book folder. Ano bang sabi sa'yo ni Mama Rose? Ang tanong ko sa kanya. Ayun nga hindi malinaw ang sagot niya. Basta, bahala na daw tapos parang lagi siya nagmamadali. Dati ayaw nun ng text pero ngayon parang nabaliktad. Ang hirap niya ng kontakin tapos parang mas madalas text-text lang ang ginagawa niya. Ang sagot niya sa akin pagkatapos isinarado niya ang clear book at ipinatong sa nightstand at pumwesto na siya ng higa paharap sa akin. Umayos na din ako ng higa paharap sa kanya. So ano na, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ano bang ginagawa nila doon at ano ba yung business ng daddy mo? Ang muli niyang pangulit na tanong. Correction ha, daddy natin. Ang sabi ko sa kanya habang nakangiti ako. Ngumiti naman din siya. I'm sorry, hindi pa siguro ako sanay. O sige, uulitin ko yung tanong ko. Ano ba yung inaasikaso ng business ng daddy at mama natin at kailangan nilang magstay doon? Ang natatawang sabi niya. Tiningnan ko siya ng seryoso at hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok. Gusto ko mang sabihin sa kanya ang totoong dahilan kung bakit wala dito ngayon sa bahay ang mga magulang namin ay hindi ko magawa dahil nangako ako kay Mama Rose. I love you, sweetie. At pinaibabawan ko na siya at sinimulan ko ng halik-halika na mukha niya. Leon, ano ba? Nag-uusap pa tayo. Ayan ka na naman. Ang tila reklamo niya, pero nang sakupin ko ang mga labi niya, ay gumanti din naman siya ng halik. Denise, POB. Nagising ako sa pag-vibrate ng aking cellphone at chinek ko kung sino ang natawag. Ang layo pa ng eleksyon para kontakin ako ng magaling kong pinsan. Kahit antok na antok pa, ay sinagot ko ang tawag. Hello? Ate Denise, we need to talk. It's important. Malamang, kaya nga siya tumawag at alanganing oras pa. I figure it out since you're calling me in the middle of the night. We need to meet up. Kinuha ko ang wristwatch ko na nakapatong sa nightstand para tingnan ko kung anong oras na. As in ngayon na? Sa ganitong oras? Oo, dahil kailangan ko din agad bumalik ng Santa Clara. Well, it's a job. My presence is indeed. So no choice. Kahit ang sarap ang matulog, ay kailangan ko nang bumangon at mag-ready. Pero tanging sa pamilya ko na lang ginagawa ang trabaho na ito. I'm a PR manager, pero on ko lang. In short, kapag kailangan lang. Dahil hindi ko na ginagawa ito, dahil nagpo-focus na ako sa pag-handle ng family business namin. Dapat ang magaling kong kapatid na si Derek ang gumagawa noon. Just text me the location and pupunta ako. And by the way, kinontak mo ba si Derek? Oo, ano bang nangyari at galit na galit si Tito Dencio at umabot sa point na nangungutang si Derek at wala na daw siyang matirhan. I don't know yet. Kakadating ko lang from abroad. Aalamin ko pa. Hindi pa kami nagkikita ni Dad. Good timing pala ang pagtawag ko. Buti pala nandito ka na. Okay, stop talking. Text me the location. Narinig ko na lang ang bahagyang pagtawa niya. Don't ruin my module, Leon, at kagigising ko lang, lalo na at ikaw ang may kailangan. Okay, I'm sorry. I'm going to hang up right now and text you the location. Wait, nasan ka ba ngayon? Nasa sasakyan na, on the way na papuntang Manila. Okay, good. At ibinaba ko na ang tawag at ayoko na siyang kausapin pa. At baka lalo ako mawala sa mood at tuluyang mabad trip at na-interrupt ang masarap kong pagtulog. At nabuti naman na sa biyahe na siya. Takot lang niya sa akin na baka hindi ko siya tulungan. Gigising-gisingin ako tapos magpapaantay lang pala. Ayun naman ang pinakaayaw ko, ang pinaghihintay ako. Ano naman kaya ang ginawa ng loko-loko kong pinsan at kailangan ng tulong ko? Akala ko pa naman ay nagbago na. Siya pa naman ang ginagawa kong mabuting ehemplo sa isa pang siraulo kong kapatid na si Derek. May kalokohan din palang ginagawa. Wala na ata talagang matino na lalaki dito sa Earth. Bahagya ko namang niyugyog ang balikat
ng nakahubad na lalaki sa tabi ko. "Hey, wake up! You need to go." Ang utos ko dito. Halos isang mata lang ang kaya niyang buksan dahil sa antok at tumingin siya sa paligid. Tinitingnan niya siguro kung umaga na. Mula sa pagkakahiga ay umupo siya at kinuha ang cellphone na nakapatong sa nightstand. Sa tingin ko ay chinek lang niya kung anong oras na dahil muli niya itong ipinatong at ang magaling na lalaki, well, magaling naman talaga siya sa kama. Muli siyang humiga ng padapa sa kama at balak pa muling matulog. Kaya sa inis ko ay niyugyug ko ulit siya para muling gumising na. "I'm not joking. Aalis ako and you must leave now." "No love, just go back here and sleep beside me. We fuck all night and we need to regain our strength so we can continue later." At tinapik-tapik pa niya ang pwesto na hinihigaan ko kanina sa space ng kama. "Come back here. Let's sleep more please. And promise, I'm gonna eat you later." Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya at nag-promise pa. This man is fucking delusional. Yeah, we had sex, pero kanina lang yon at wala akong balak ulitin. Just so happen na nasa bar ako kanina and the rest is history at ayaw ko nang alalahanin pa. He made me say yes to sleep with him. I don't know what happened. Maybe I was sex deprived kaya napapayag niya ako at ang pagkakamali ko lang ay dinala ko siya dito sa kondo ko para hindi hassle dahil mas malapit sa bar na pinanggalingan namin. Tinapik-tapik ko muli ang balikat niya. This time, medyo may bigat na ang kamay ko at medyo naiinis na ako. Sex lang ang usapan at wala kaming pinag-usapan na mag-sleep over siya. Natulog din kasi ako kaya hindi ko siya napaalis agad kanina. "I'm fucking serious. Get up and leave now and don't come back here ever." Bigla naman siyang napabangon dahil sa mga sinabi ko at ngayon ay nakatayo na siya sa harapan ko at hindi man lang talaga nahiya at hindi man lang nagtakip at nagsuot man lang ng boxer short. He's very proud to show his long hard sharp at ako naman ay nakasuot ng, oh fuck sake, suot ko lang naman ang t-shirt niya na suot niya kanina. Hindi ko alam kung papaano nangyari ito. Ang suot ko ngayon, malamang binihisan niya ako nung natutulog ako kanina. "At saan ka naman pupunta ng ganitong oras?" So he's asking question now. "It's none of your business. And again, you need to leave." "Oh, really? But you're wearing my shirt and I need it back." At talagang nilapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko. What a fucking tease. Bagya naman akong natawa dahil kapag hinubad ko ang t-shirt na to, dalawa na kaming nakahubad. Pero para matapos na, ay walang ano-ano ay hinubad ko din agad ang t-shirt at inabot ko sa kanya na parang wala lang. Pero imbes na abutin niya ang t-shirt, ay hinila niya ang kamay ko para lalong magdikit ang aming mga katawan. "Before I leave, let me fuck you one more time." And he's fucking kissing me like this was no tomorrow. Pakiramdam ko ay nasugatan ng aking mga labi sa paraan ng paghalik niya sa akin. Imbes na magalit ako, I find it so fucking hot at nagsimula na naman akong mag-init at may fucking libido suddenly rising up. Hindi na ako umangal pa na tila kusang sumunod ang katawan ko sa kanya. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aming mga katawan habang mapusok na naghahalikan hanggang sa itinulak niya ako para mapahiga sa kama. Oh, ganito ba yung binabalibang sa kama? So fucking hot. Agad siyang umibabaw sa akin at he started to worship my body. Kung kanina ay ayaw ko nang maulit ang nangyari sa amin, but sa ginagawa niya ngayon sa akin, sa katawan ko, ay malabo na namang hindi na maulit pa. Change of plan. I think we're gonna be fuck buddies. Leon POV. After our lovemaking, ay agad ding nakatulog si Amara. Nakahiga siya sa aking braso habang nakayakap sa akin at nakadantay ang isang paa niya sa binti ko. Hindi ko lubos maisip kung ano ang mararamdaman ni Amara kapag nalaman niya ang totoo. Hinalikan ko ang kanyang noo at dahan-dahan kong inalis ang pagkakadantay niya sa akin. At nang makatayo na ako sa kama, ay inayos ko ang kumot niya. Bahagya lang siyang gumalaw pero hindi naman siya nagising.
Bukod sa family problem na kakaharapin namin, ay may isa pang magiging problema. Our public image and reputation. May kailangan akong gawin at alam ko kung sino ang makakatulong sa akin. May cousin, si Denise. Siya ang nakakatandang kapatid ni Derek. I need her help and her expertise and we should start planning just in case malaman ng mga tao ang relasyon namin ni Amara. Sinasabi ko lang na I don't care pero deep inside, alam kong tama si Amara sa mga agam-agam niya tungkol sa sasabihin ng mga tao tungkol sa amin. I just don't want to show her dahil baka lalo siyang hindi pumayag makipagrelasyon sa akin. Kahit alanganing oras, ay nagready ako sa pag-alis dahil kailangan kong makipag-meet up kay Ate Denise para makabalik agad dito. Saan ka pupunta? Alanganing oras na Nagising si Amara at umupo sa headboard ng kama. Alam na niyang paalis ako dahil nakabihis na ako. May importante lang akong aasikasuhin. Aalis na ako ngayon para makabalik din agad ako mamaya. Ang sagot ko sa kanya. Sa ganitong oras, gaano ba yun ka-importante? Gusto kong sumama. Ang pagmamaktol ni Amara. Bahagya naman akong natawa sa reaksyon niya. Huwag mo akong tinatawan-tawanan dyan. San ka ba talaga pupunta? Tumayo na siya sa kama at pumunta sa harapan ko habang isinusuot ko ang relo ko. Hinintay niya akong matapos bago yumakap sa leeg ko. Sasama ako. At ipinaut pa nito ang lips niya halatang naglalambing pero hindi ko siya pwedeng isama. Hinalikan ko pa ang nakapout niyang lips. Sweetie, hindi ka pwedeng sumama. Maiinip ka lang doon. Matulog ka na lang para mamaya pagdating ko, madami ka ng lakas. Pero imbes na matawa siya sa joke ko, ay nainis pa siya. Tinanggal niya ang pagkakayakap niya sa leeg ko at umupo sa gilid ng kama. Kung kailan namang walang pasok, hindi mo pa ginawa yan ng weekdays. Siguro may pupuntahan kang ibang babae kaya ganitong oras ka aalis. Tapos ayaw mo pa akong isama. Ang sunod-sunod na reklamo niya sa akin with pagsiselos pa. Sweetie, kahit pasundan mo pa ako kay Ruel, wala kang makikitang ibang babae. Ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Hay nako, wag mo na nga akong paandaran ng mga talumpati mo. At saka, bakit naman kita pasusundan? At sa mismong alagad mo pa, edi magkasabwat na kayo. As if naman magsasabi sa akin yun kung may nakitang ibang babae na kasama ka. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ano ba? Seryoso ako dito. Tawa ka ng tawa dyan. Pinalo pa niya ang braso ko. Ang cute mo kasing magselos, sweetie. Wala pa naman akong ibang babae, ganyan ka na. Lalo na siguro kung meron. Okay. Wrong choice of word. Lalong na-trigger ang pagkainis ni Amara ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang inis at pagpipigil na huwag magalit. Sige na, sweetie. Huwag nang matigas ang ulo. Matulog ka na. Sige na, please. Be a good girl. Trying to calm her. Good girl mo yung mukha mo. I hate you. Sabay balik niya sa higa sa kama at nagtalukbong ng kumot. Bago ako umalis, humalik muna ako sa noo ni Amara. Kahit pa, natatakpan ng kumot. Alam kong gising pa siya at nagtatampo siya sa akin. Pero okay lang dahil para din naman sa aming dalawa ang importanteng aasikasuhin ko. May isang oras na ako naghihintay dito sa meeting place na sinabi ko kay Ate Denise. Pero hindi pa siya dumadating. Nasa isang cafe kami sa loob ng isang hotel. Kaya wala namang problema kahit alanganing oras na dahil open sila 24/7. Parang first time lang na nangyari ang ganito. Usually, lagi siyang maaga at kahit sakto naman ang oras ng dating ko kapag nakikipag-meet up ako sa kanya before. Tapos, magrereklamo pa siya na ang tagal ko daw pero ang totoo ay maaga lang siya. Pagkakataon ko na siyang asarin this time kasi siya naman ang late and finally, dumating din. Nakita ko na si Ate Denise na papalapit sa table ko. You're late. Shut the fuck up and tell me why you need me this fucking early morning. Ang sabi niya habang pumipwesto ng upo sa may harapan ko. Hindi pa man ako nakakabanat ay pinashut up na ako. Ibang klase talaga tong si Ate Denise. Agad siyang umorder ng black coffee. Nasa bad mood. Hindi pwedeng biruin.
Pero napaisip ako, lagi naman itong nasa bad mood. Lagi ngang pingot at kurot ang inaabot namin ng pinsan kong si Derek sa kanya nung mga bata pa kami. Hindi muna ako nagsalita dahil kabisado ko na ang ugali ni Ate Denise. Hanggang sa naserve na sa kanya ang order niyang black coffee. Pinanood ko lang siya hanggang sa sinimsim na niya ang kape. Kapag ganito ay dapat siya ang maunang magsalita. Inilapag niya ang tasa ng kape at nagsimula ng magsalita. Go on, tell me. At sinimulan ko na ang kwento sa kanya tungkol sa amin ni Amara at seryoso din naman siyang nakikinig sa akin. So you're fucking your sister? Ang agad na tanong sa akin ni Ate Denise. Sumimsim ako ng kape. Expected ko na ganito ang magiging reaction niya. I know, she's just testing me. She is not my sister. Ang kalmado kong sabi sa kanya. Good. At ayan ang paninindigan mo, ninyong dalawa? Incest? Ayan ang magiging number 1 issue ninyo? Although, sabihin na natin na hindi talaga kayo magkamag-anak, but in people's mind, magkapatid kayo. Sumimsim siya ng kape bago muling nagsalita. Don't worry, I will help you when the time comes. Good thing ay nagsabi ka agad. Hindi pa man pumuputok ang balita ay makakapagplano na tayo. One less problem ka na. At isa na lang ang magiging problema mo. Napatango naman ako sa sinabi ni Ate Denise. Tama siya, isa na lang ang magiging problema ko. Ang matinding pagsubok na kakaharapin ng pamilya namin. Amara POV. Naiinis ako sa kanya dahil talagang ayaw niya akong isama. Bumalik ako ng higa sa kama at nagtalokbong ng kumot. Naramdaman ko pa ang paghalik niya sa aking noo. Kahit natatabunan iyon ng kumot, hanggang sa narinig ko na lamang ang pagsarado ng pintuan. Talagang iniwan niya ako. I hate him. Nagpasya na lamang akong bumalik sa pagkatulog ko. Tama siya, kailangan ko ng lakas. Pero huwag siyang umasa na sa kanya ko gagamitin. Nakatulog naman ako at nang magising ako ay nainis na naman ako sa kanya at wala pa din siya. Hindi ko talaga siya papansinin mamaya. Wala akong pasok ngayon sa munisipyo at Sabado. Kaya nga ako naiinis kay Honey. Dahil kung kailan walang pasok, kung saan-saan nagpupunta. Pero sa isang bahagi ng isip ko, na-realize ko na public servant nga pala siya. Medyo nakalimot ako dun Dapat ay lagi siyang available 24/7 na handang maglingkod at tumulong sa kanyang nasasakupan. At dahil mahal ko si Leon, dapat ay matuto din akong makihalubilo sa mga mamamayan. Pero paano ko naman gagawin yon? At isa pa, hindi ko din alam kung matatanggap ba ako or kung matatanggap ba ng mga tao ang relasyon namin. At isa pa, dapat mga magulang muna namin ang unang makaalam. Bumangon na ako at inayos ko ang aking sarili. Naligo na ako bago ako bumaba para mag-almusal dahil bala ko ding umalis. Doon na lamang ako sa dating bahay namin ni Mama. Sabi ni Leon ay amin na daw yon. Nag-good morning ako sa isang kasambahay na busy ngayon na nakatalikod at nagwawalis sa may dining table. Good morning ate. Ay Diyos ko po. Hindi naman masyadong halata na nagulat ko siya. Lumingon pa siya sa akin na nakahawak ang isa niyang kamay sa kanyang dibdib. Naku, nagulat ko pa talaga. I'm sorry po ate. Hindi ko po intensyon na gulatin ka. Parang hinihingal pa siya. Napapadasal naman ako ng tahimik at pakiramdam ko ay baka atakihin siya sa puso. Pero ilang saglit lang ay ngumiti din ito sa akin. Wala yun, Senyorita Amara. Magugulatin lang talaga ako. Mukhang kailangan ko na din atang magbawas ng pag-inom ng kape. Ay siya nga po pala, nakadalawang tawag na po si Mayor. Tinatanong po kung nakapag-almusal na daw po kayo. Napangiti lang ako sa sinabi ni ate, pero ang totoo ay naiinis ako sa ginagawa ni Leon. Bakit kailangan pa niyang tumawag-tawag sa dito sa bahay para lang i-check kung kumain na ba ako? Masyado siyang istrikto pagdating sa oras ng pagkain. Ayaw niyang mag-skip ako ng meals. Kainis talaga, gusto ko pa namang mag-diet. Kaya pala nakahanda na ang mga plato at mga pagkain sa lamesa. Nakakahiya talaga, hindi ako sanay ng ganito. Umupo na po kayo, senyorita.
Ang anyaya pa nito sa akin at talaga namang ramdam na ramdam ko ang pag-aasikaso niya. Kaya sinunod ko na lamang ang sinabi niya kahit hiyang-hiya ako dahil hindi naman ako ang kanilang amo. Ay, teka lang, malamig na ata yung tusino, iinitin ko lang. Akmang kukuhanin niya ang plato pero agad ko naman siyang pinigilan. Okay na po yan ate, huwag na po and please ako na po ang bahala. Kain po kayo, sabayan niyo po ako. Ang anyaya ko pa dito. Kanina pa pong tapos bago po kami magsimulang magtrabaho, kumakain na po kami ng almusal. Pwede namang umulit eh. Sige na, kain ka na ulit. Ang daming pagkain oh. Tinuro ko pa sa kanya dahil totoo naman. May egg, may tusino, may hotdog, may corned beef. Akala mo may pa-buffet breakfast lagi si Yorme. Maraming salamat po, senyorita, pero busog pa po talaga ako. Ang muling pagtanggi niya sa pangungulit ko, nasabayan ako ng pagkain. Okay. At nagsimula na akong kumain at baka mamaya ay tumawag na naman si Lucifer. Ay malalagot ako nito dahil 9:00 na ng umaga ay hindi pa ako nakakakain ng almusal. Umalis muna ito saglit. Naramdaman siguro ang pagkailang ko dahil parang nakabantay siya sa akin habang nakain ako. Hindi ko alam kung pati ba naman yon iniutos ni Leon. Pinagpatuloy ko na ang pagkain at nang matapos ako ay ako na ang naglikpit ng pinagkainan ko at agad ko nang binitbit papuntang lababo para mahugasan agad. Nalagyan ko na ng sabon ang sponge nang maabutan ako ni ate. Naku po, senyorita, ako na po ang gagawa niyan, baka magalit po si Mayor kapag nalaman niya na gumagawa po kayo ng gawaing bahay. Kabilin-bilinan po sa amin na bawal po kayong magkikilos at baka mapagod daw po kayo. Nagulat ako at napaisip naman ako sa sinabi ni ate. Bawal gumalaw ng gawaing bahay? Bawal kumilos? Ano na lang gagawin ko? At isa pa, baka daw mapagod? Magtigil nga siya, pero pag siya lagi niya akong pinapagod, kainis talaga. Kaya wala naman akong nagawa kundi umalis sa harapan ng lababo. Tanging kamay ko lamang ang nahugasan ko. Kawawa naman si ate kapag napagalitan ng dahil sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi bumalik sa aking kwarto para mag-toothbrush at kinuha ko na din ang bag ko at doon na muna ako magstay sa bahay ni na mama. Nagpahatid na lamang ako kay Ruel. Sayang lang kasi kung magmamatigas pa ako, magkukumute pa ako tapos nakasunod lang naman din siya sa akin, di magpahatid na lang din ako. Nakarating na ako sa dati naming tinitirhan sa bahay ni mama. Mukhang may naglinis na naman. Pumasok ako sa kwarto at halatang malinis nga. Halatang bagong palit ang sapi ng kobre kama. My goodness, sino kaya ang inuutusan niyang pumunta dito? Nakakahiya, malamang nakita nun na basang-basa yung sapi ng kama dahil sa pinagagawa namin. Sabi ko kasi ako na ang maglalaba. May washing machine naman sa likod. Ang kulit kasi ni Leon, nag-aya ng umuwi. Habang nagmumuni-muni ako, ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Kinuha ko sa loob ng bag at pagtingin ko ay natawag si Leon. Tiningnan ko lang iyong mag-ring, bahala siya, ayaw ko siyang kausapin, hanggang sa nawala na ang tawag. Inilapag ko sa kama ang cellphone. Kinuha ko ang remote at pumesto na ako ng upo sa may kama at inon ang TV. Muli na namang nagring ang cellphone at syempre, hindi ko na naman sinagot ang tawag niya hanggang sa tumigil na naman itong mag-ring. Nag-vibrate naman ito, tanda ng may na-receive na text message. Kinuha ko ang cellphone at binasa ang mensahe. Sweetie, huwag ka nang magtampo. Babalik na ako, diretsyo na ako dyan sa bahay ninyo. Hindi na ako magtataka kung bakit dito siya dediretso. Malamang, nai-report na sa kanya ni Roel kung nasan ako. Real time din yun kapag makapag-report sa amo niya. Pwede ba tantanan mo ako? Huwag kang pumunta dito. Ayaw kitang makita. Kumain ka na po ba? Opo. Napahawak ako ng aking noo nang ma-realize ko kung ano ba yung inireply ko. Shucks, dapat galit ako. Anong nangyari? Parang naging pabebe pa ata ako. Nautakan ako ni Honey doon na. Wala na, hindi ko na mababawi at nasend ko na ang text message. Yun dapat galit ako sa kanya pero kabaliktad na naman ang pinaggagawa ko.
Talagang nagsaing at nagluto pa talaga ako para may pagkain kami pagdating niya mamaya. Hanggang sa natapos na ako sa aking ginagawa sa kusina at bumalik sa kwarto para magpalit ng damit dahil pinawisan na ako at medyo feeling malagkit na din ang pakiramdam ko. Buti may mga damit naman kami dito na pamalit. Nagdala na ako ng nakaraan nang pumunta kami dito. Pero naisip ko na maligo na lang. Habang nakatapat ako sa shower ay napahawak naman ako sa aking noo. Talagang naligo pa talaga ako. Hindi naman masyadong halata na nagre-ready ako sa pagdating niya. Anong nangyari, Amara? Ganyan ka ba magalit? Parang kabaliktaran ang nangyari. Ang sabi ko sa aking isipan na parang nababaliw na. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Sweetie, pabukas, ihing-ihi na ako. Halos mapatalo naman ako sa gulat at buti na lamang ay nagsalita siya agad. I turned off the shower at agad akong nagtapis ng tuwalya at hinawi ang shower curtain para pumunta sa pintuan para pagbuksan siya. Pagbukas ko ng pintuan ay nakahubad na din pala siya at ready to join me. Siya na ang naglock ng pintuan ng banyo. Naiihi pala ang mapunuksok kong sabi sa kanya. Hindi niya ako sinagot at agad siyang lumapit sa akin para halikan ako. He kissed my lips softly and slowly. I miss you. Namiss mo ba ako? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Tinanggal ko na ang tapis ng tuwalya sa katawan ko at bumalik na ako sa tapat ng shower at muli kong binuksan iyon. Nakapikit ako habang pumapatak sa ulo ko ang tubig mula sa shower ay naramdaman ko naman ang pagsunod niya. Nasa likuran ko na siya ngayon at yumakap sa akin. Sweetie, don't be mad. I miss you. At nagsimula na siyang dampi-dampian ng panakanak ang halik ang leeg ko. Napangiti naman ako sa ginagawa niya hanggang sa ginawa na naman niya ang kanyang malakidlat na moves. Mula sa pagkakatalikod ko sa kanya ay bigla-bigla na naman niya akong pinaharap. Ano ba yun? Nambibigla ka naman. Ang reklamo ko sa ginawa niya habang pinipigilan ko ang aking pagtawa. Niyapos niya ang aking bewang at yumakap ng mahigpit na akala mo ay tatakas ako. Hindi mo kasi ako pinapansin. Sige na nga, sorry. And he kissed me again on my lips. Anong sige na nga? Napipilitan ka lang ata Ang natatawa kong sagot sa kanya at ipinagpatuloy namin ang aming paghahalikan sa tapat ng shower. Ipinagpatuloy namin ang aming halikan na tila ba miss na miss namin ang isa't isa kahit saglit lang naman siyang nawala. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglapat ng aking likuran sa malamig na tiles na isandal na pala niya ako sa wall. Napapakagatlabi ako at na-excite dahil alam ko na kung ano ang susunod na gagawin niya. Nakaharap ako ngayon sa salamin at hindi mawala sa isip ko kung ano ang pwedeng kahinatnan ng pinaggagawa namin ni Leon. Although, kahit paulit-ulit na pinapaalala niya sa akin at ni Clarissa na walang masama sa ginagawa namin dahil hindi naman kami magkadugo, ay nakukonsensya pa din ako dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya ito, plus yung sasabihin pa na madlang people. Nasa loob ako ngayon ng banyo ng hotel room kung saan kami nag-book dahil paniguradong gagabihin na kami sa pag-uwi. Dito rin kasi sa hotel na ito gaganapin ang Christmas dinner gala para hindi rin hassle ang pagpiprepare. Thanks to Giovanna, idea niya itong lahat ng to. Aaminin ko, when it comes to work ethic, ay wala nang makakatalo kay Giovanna. Paano ba naman, halos lahat ng trabaho ay sinasalunan niya. Tapos galante din, pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi magselos sa kanya. Oo, selos. Aaminin ko na sometimes nagseselos ako sa kanya. Flashback. As usual, pagkadating namin sa mayor's office, ay nandoon na si Giovanna. Anong oras kaya siya nagising tuwing umaga? Kasi isipin mo, sa aga naming gumising ni Leon, ay nauunahan pa din niya kaming sa pagpasok. Good morning, Mayor. Good morning, Amara. Ang walang ngintis na pagbungad na bati niya tuwing umaga.
Nung una ay naiinis ako, pero kalaunan ay nakasanayan ko na. Pero ang hindi ko lang kayang makasanayan ay ang pagiging atribida niya na kahit hindi naman nahingi ng kape, yung honey ko ay panay ang timpla niya at hatid doon sa loob ng opisina nito. Halatang halata na papansin pero syempre hindi ko hinahayaan na inumin yon ang honey ko. Mga ilang saglit lang pagkatapos niyang maihatid ang tinimpla niyang kape ay ako naman ang papasok sa loob ng opisina ng mahal at butihin na mayor. Isinarado ko ang pintuan at natatawa na agad siya dahil hindi lang isang beses ko itong ginagawa kung hindi araw-araw na. Kinuha ko ang mug ng kape at dinala yon sa may banyo niya para itapon dun sa sink. Tapos ilalapag kulit sa lamesa niya at pagkatapos lalabas na ako na parang walang nangyari. At saka isa pa, masama ang panay kape. Nagkakape na kami ni Leon sa umaga bago pumasok dito sa tanggapan niya. Si Giovanna naman ay tuwang-tuwa na parang kinikilig pa. Kasi kinukuha din niya ang mug na pinagtimplahan niya at siya pa mismo ang naguhugas noon. Akala naman talaga niya ay iniinom iyon ni Leon. Back to present. Relax, sweetie, ang saya ko lang. At tama ka, need nating kumain, lalo na at baka nandyan na sa tummy mo ang ating panganay. Holy shit! Pagkatapos kong alalahanin ang pagsiselos ko kay Giovanna, ay yung sinabi naman ni Leon ang naalala ko. Binuksan ko ang gripo ng sink upang maghilamos at tumingin sa salamin. Paniguradong magagalit siya kapag nalaman niya na nainom ako ng pills. Pero sa totoo lang, sa sipag namin ay kinakabahan ako kung tatalab ba ang pills sa katawan ko. Plus the fact na may araw na nakaligtaan ko na uminom nito, lalo na nung unang punta namin doon sa bahay namin ni Mama, dahil hindi ko naman alam na may magaganap nung araw na iyon. Kinuha ko ang towel para punasan ang aking mukha. Naghilamos ako dahil need ko nang maglagay ng makeup at need ko nang mag-ready dahil mag 2.5 hours ay magsisimula na ang party at ayokong mangarag sa pag-aayos at hindi pa naman ako sanay mag-makeup. Habang naglalagay ng makeup sa aking mukha ay parang hindi ako mapakali na para bang something telling me na may hindi magandang mangyayari. Sa isang sulok ng aking isipan na para bang sinasagot din ng mga agam-agam ko. Ano pa bang ine-expect mo, Amara? Pumasok sa komplikado at magulong setup? Nakipagrelasyon ka lang naman sa stepbrother mo. Malamang, meron talagang hindi magandang mangyayari. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng kolerete ko sa mukha. Nakarinig naman ako ng katok sa pintuan ng banyo at binuksan ko iyon. Walang hiya talaga ang lalaking to. Pinakaba na naman ako, basta-basta na lamang pumapasok. Lumapit siya sa akin at ngayon ay dalaw na kaming nakatingin sa salamin. Hinawakan niya magkabila kong balikat at humalik sa isa. Leon, bakit hindi ka pa nakabihis? At saka anong ginagawa mo dito sa hotel room ko? Paano ka nakapasok? At isa pa, baka biglang kumatok si Giovanna makita pa tayo. Ang sunod-sunod na litanya ko sa kanya. Magkahiwalay kasi kami ng binok na kwarto ni Giovanna. Siyempre, hindi naman niya alam na may relasyon kami ni Leon. Bakit ang init ng ulo ng sweetie ko at saka maaga pa? At tuluyan niya akong niyakap mula sa likuran ko habang nag-a-apply ako ng mascara sa may pilik mata ko. Leon, ano ka ba? Kita mo bang may ginagawa ako eh? Ang naiinis kong sabi sa kanya dahil hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko at baka magkandalagpas-lagpas o kumalat ang mascara sa paligid ng mata ko nang biglang narinig namin ang bell. Holy shit, si Giovanna. Tumingin ako sa kanya ng masama. What? Ang sabi niya na para bang hindi siya nababother na malaman ni Giovanna na nasa loob siya ng kwarto ko. Seryoso ka ba? Magkakahiwalay tayo ng room tapos makikita ka niya dito na nasa loob ng kwarto ko? Pagkasabi ko noon sa kanya ay agad ko siyang tinalikuran para pumunta sa may pintuan para masilip sa people hole kung talagang si Giovanna ba talaga ang nasa labas dahil wala naman akong ibang maiisip na ibang pupunta dito. Nahimasmasa naman ako nang makita na hindi si Giovanna ang nasa tapat ng pintuan kundi isang hotel staff.
Binuksan ko ang pintuan at may inabot ito na wine na nakalagay pa sa stainless cooler bucket. Ay, hindi po ako nag-order niyan. Ang sabi ko dito dahil ayaw ko magbayad kung sakali man. Pero sinagot ako ng hotel staff na hotel compliments daw. So agad ko itong kinuha. Sino ba naman ako para tumanggi sa libre? At syempre, nagpasalamat naman ako dito. Isinarado ko na muli ang pintuan habang bitbit ang cooler bucket na may nakalagay na wine at inilapag ko iyon sa may coffee table at umupo ako. Kinuha ko ang wine mula sa cooler bucket, tinanggal ko ang selyo at pinaikot ang takip hanggang sa mumuksan at tinungga ito. Agad namang inagaw sa akin ni Leon ang bote. "What the fuck are you doing?" Ang galit na sabi niya. "I'm trying to relax, para konting sip lang eh." Tumayo ako at inagaw ko sa kanya ang bote at para tumungga ulit. Pero mabilis naman niyang naagaw iyon mula sa kamay ko. "Seriously, titikim lang ako at wala naman akong balak maglasing." Ang sabi ko pa sa kanya. "Mula ngayon, bawal ka nang uminom ng mga ganito." Ang matigas niyang sabi. Hindi ko naman nagustuhan ang sinabi niya. Nababaliw na ata siya. Ultimo pag inom ko ng wine ay pakikialaman niya. "Ano naman bang pinagsasasabi mo dyan?" Ang inis kong sabi ko sa kanya. Paano kung may laman na yan?" Ang turo niya sa tummy ko. "Wala tong magiging laman." Ang inis na sagot ko sa kanya. Holy shit, lagot na. Hindi ko naman mapigilan ang bibig ko. Ibinaba niya ang wine sa may coffee table at parang hindi ko kayang tumingin sa kanya. Natatakot ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi ko sinagot ang tanong niya at hindi ko din kayang tumingin ng diretso sa kanya. Kaya hinawakan niya ang baba ko at saka itinapat niya ang mukha niya sa mukha ko. Kahit na magkalapit ang aming mga mukha ay hindi ko pa rin kayang tumingin sa mga mata niya. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso at parang naiiyak na ako. "Please, look into my eyes. Anong ginawa mo?" Ang malumanay niyang sabi na siyang ikinagulat ko. Hinawakan niya magkabila kong pisngi at pinagbunggo niya ang aming noo na siyang naging dahilan para mapatitig ako sa mga mata niya. Alam niya na may ginawa ako, pero bakit parang sinusuyo niya pa ako kaya hindi ko na din kayang itago sa kanya ang ginagawa ko. "I'm sorry honey, I'm taking pills." At tuluyan ng pumatak ang pinipigilan kong luha. Leon POV. "Sige dad, after ng gala dinner, pupunta kami dyan ni Amara." Kausap ko si dad through cellphone. "I think you're right dad. Oras na siguro para malaman niya ang totoo." After naming magkausap, ay nagpa siya akong puntahan si Amara. Although magkahiwalay kami ng room, I have my ways para makakuha ng card key para makapasok sa room niya. Nang makapasok sa loob ng room niya, ay hindi ko agad siya nakita. Malamang nasa banyo, kaya kinatok ko siya doon at binuksan ko ang pinto para pumasok. Halata na nagulat siya. Malamang nagulat siya kung paano ako nakapasok dito. Kaya ayun, sinungitan agad ako. Nagre-ready siya para sa party at tinanong pa ako kung bakit di pa ako nakabihis at nag-aalala pa na baka makapunta si Giovanna at makita ko na nasa loob ng room. Wala akong pakialam, medyo mainit ang ulo niya kaya gusto ko munang palamigin. May time pa naman kami kaya niyakap ko siya mula sa likuran pero tila lalo siyang nainis kasabay pa ng pagtunog ng bell. Kumala siya mula sa pagkakayakap ko at tiningnan niya ako ng masama. "What?" Ang sabi ko naman sa kanya. Ayaw niya talaga na makita kami ni Giovanna na magkasama dito sa loob ng room niya. Tinalikuran niya ako at iniwan sa loob ng banyo. Hindi muna agad ako lumabas at baka lalong mainis si Amara sa akin. Tahimik naman at wala akong narinig na ingay na nag-uusap. Malamang hindi si Giovanna yon, kaya lumabas din ako pero laking gulat ko nang maabutan si Amara na natungga ng wine. Agad kong inagaw mula sa kamay niya ang bote. "What the fuck are you doing?" Ang sita ko sa kanya dahil hindi ko gusto kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Sinagot naman niya ako ng nagre-relax lang siya, kaya konti lang daw naman ang iinumin niya.
Kinuha niya muli sa kamay ko ang bote ng wine pero agad ko din namang nabawi sa kanya. Halatang halata ang pagkainis ni Amara. Ano ba kasing problema niya? Ayoko nang nag-iinom siya. Lalo pa ngayon na madalas ang pag-iisa namin kaya hindi malabong mangyari na baka may laman ang kanyang sinapupunan. Wala tong magiging laman. Ang inis na sabi niya sa akin. Pero at the same time ay parang siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Inilapag ko ang wine sa coffee table at kailangan kong malaman. Seryoso ko siyang tiningnan. Anong ibig mong sabihin? Ang seryoso kong tanong sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong ko at halata ang pag-iwas niya nang tumingin sa akin. Hindi niya ako matitigan ng diretsyo kaya hinawakan ko ang baba niya at saka ko itinapat ang mukha ko sa mukha niya. Pero kahit ganoon, yung mga mata naman niya ay pilit niyang iniiwas at napansin ko na parang naiiyak na siya. Kailangan ko maging mahinahon at ayaw ko na ding mag-away kami ni Amara. Please, look into my eyes. Anong ginawa mo? Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at pinagbunggo ko ang aming mga noo and this time ay tumingin siya sa mga mata ko. I'm so sorry honey. I'm taking pills. Habang sinasabi niya iyon ay sabay din ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na ito. Bumitaw ako sa kanya at nagpalakad-lakad sa may harapan niya. I'm sorry. Ang sabi niya habang nananatili lang siyang nakatayo at patuloy pa din ang pag-agos ng luha niya. Tumigil ako sa paglakad at tinalikuran siya. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ayokong pangunahan ng galit kung bakit ginawa ni Amara yon pero isang bahagi sa isipan ko parang sinasabi na mali din ako. Dapat tinanong ko muna siya kung gusto na ba niya na magka-baby kami. Hanggang sa maramdaman ko na lang na yumakap siya mula sa aking likuran. I'm sorry. Sana maintindihan mo na ayoko maging mas komplikado ang lahat. Gusto ko kung magkaka-baby tayo, yung walang magiging problema. Inalis ko ang mga kamay niya sa may bewang ko at humarap ako sa kanya para hawakan ang magkabilang pisngi niya. Lalo namang lumakas ang paghikbi niya at sunod-sunod pa rin na lumalanda sa kanyang pisngi ang mga luha. Pinunasan ko iyon gamit ang mga kamay ko. Shh! Tama na. Hindi ako galit. Ang pagpapatahan ko sa kanya. Gusto ko mang magalit kay Amara dahil sa ginawa niya ay ayaw ko ding maging makasarili dahil alam ko na walang-wala ang problema na ito sa mga susunod pa namin na kakaharapin. Iginiya ko siya para mapahiga kami sa kama. Magkatagilid kami ng higa na nakaharap sa isa't isa. Sweetie, nagkalat na yung makeup sa mga mata mo. Ang sabi ko sa kanya. Bahagya naman siyang natawa sa sinabi ko kahit nahikbi-hikbi pa. Hayaan mo na, aayusin ko na lang ulit. Ang nakangiti niyang sabi. Sumeryoso ang mukha niya bago muling nagsalita. Hindi ka ba talaga galit? Hinahaplos-haplos ko naman ang kanyang buhok. Galit, ang sagot ko pero nakasmile ako. Napakunot naman ang noo niya dahil taliwas ang sagot ko sa reaksyon ng mukha ko. Muli sa pagkakahiga ay bumangon siya para umupo at isinandal ang kanyang likuran sa may headboard ng kama na siyang ginaya ko naman. Bakit ganyan ang reaksyon mo kung galit ka? Ang muli niyang tanong sa akin. Inilapit ko ang aking bibig sa mga tenga niya. Akala mo lang yun. Ngayon pa lang, nag-iisip na ako kung anong parusa ang gagawin ko sa'yo. Ang bulong ko sa kanya, sabay kagat ng bahagya sa gilid ng tenga niya. After kong gawin iyon, ay agad kong tiningnan ang mukha niya dahil tulad ng dati, gustong-gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Medyo na mula magkabila niyang pisngi, halatang na-excite din siya. Without a warning, ay agad ko siyang sinunggaban ng isang mabilis, mapusok na halik sa kanyang mga labi. Pero agad ko din namang iyong pinutol at tumayo na ako sa may kama. Tumingin ako sa suot kong relo. Kailangan ko nang mag-ready at malapit nang magsimula ang party.
Saan ka pupunta? Ang sita niya. Sa reaksyon ng mukha niya ay mukhang ngayon pa lang ay nakaganti na ako. Kailangan ko nang bumalik sa room ko para makapag-prepare ako. Sabay kindat ko sa kanya at tumalikod na ako at naglakad na para lumabas sa room niya. Amara, POV. Saan ka pupunta? Ang tanong ko sa kanya. Pagkatapos niya akong painitin, ay bigla na naman niya akong iiwan. Kung wala lang sigurong kaming event na pupuntahan, ay malamang ay nainis na ako sa kanya. Pero tama siya, need niya nang mag-ready, lalo na ako. Kaya tumayo na din ako sa kama at bumalik sa loob ng banyo para ayusin ang mukha ko nang bigla namang tumunog ang bell. So no choice ako at lumabas muli para tingnan kung sino naman ang nasa labas. Sinilip ko ang peephole, si Giovanna. Buti na lang, nakalabas na si Leon dito sa room ko bago siya nagpunta dito. Binuksan ko ang pintuan at tila gulat na gulat siya sa itsura ko. Hindi ka pa ready? Oh, anong nangyari sa mukha mo? Umiyak ka? Ang sunod-sunod na tanong niya sa akin habang napasok sa room ko. Siya kasi ay naka-makeup na pero hindi pa naman siya nakakabihis. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Hello? Nakalabas ka na ba? Okay, bumalik ka dito. Ite-text ko sa'yo kung saang room ka pupunta. At ibinaba na niya ang tawag pero may tinext pa siya bago niya binalik sa bulsa ang kanyang cellphone. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Pinabalik ko yung nag-makeup sa akin para maayusan ka na. Wait, nagiinom ka? Ang sabi niya sabay turo sa wine na nakapatong sa coffee table. Hindi ko malaman kung anong isasagot ko sa kanya. Nilapitan niya ako at niyakap. Wala naman akong nagawa at nanatili lang nakatayo habang yakap niya ako. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, daanan mo lang. Bumitaw siya sa pagkakayakap at muling nagsalita. At kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. My goodness, medyo nakukonsensya tuloy ako dahil pinagseselosan ko siya. Pero kung tutuusin, ay puro kabutihan at pabor sa akin ang lahat ng ginagawa ni Giovanna, lalo na pagdating sa trabaho. Tanging pagtango at pagngiti na lamang ang naging tugon ko sa kanya. Hindi ko naman basta-basta pwedeng ikwento sa kanya yung tungkol sa relasyon namin ni Leon at secret nga lang yun. Muling tumunog ang bell at siya na ang nagbukas. May isang babae na matangkad na may dalang isang attache case pero yung pang makeup ang laman. Ipinakilala ako ni Giovanna at lumabas na din agad siya sa room ko dahil aayusan na ako. Hindi na ako umangal pa at hinayaan ko na lang na ayusan ako ng makeup artist dahil mas lalong nakakahiya kung tatanggi pa ako since pinabalik siya ni Giovanna dito para ayusan lang ako. Cathy ang pangalan ng makeup artist. Tinanong muna niya sa akin kung ano ang susuotin ko para ibabagay daw niya ang magiging ayos ko dahil pati buhok ko pala ay kasama na din sa pag-aayos na gagawin niya sa akin. Tumayo naman ako saglit at inalabas sa closet ang gown na susuotin ko at inilatag ko na iyon sa may gilid ng kama at nagsimula na siyang ayusan ako. Leon, POV. Bumalik na ako sa aking suit para makapag-ready nang bigla kong makita magaling kong pinsan na si Derek at may kasamang babae na nasa loob na at nakaupo sila sa sitting area. Halatang a-attend din sila ng event dahil naka-formal suit na si Derek at naka-black formal dress naman ang babae. Pero hindi naman nakakapagtaka na malaman niya kung saan ang room ko at makapasok pa dito sa loob dahil pamilya lang naman nila ang may-ari nito. Ang tagal mo, Kas. Saan ka nagpunta? Umisa ka pa ba? Ito na naman si Yabang at syempre di ako papatalo sa kanya. Parang hindi mo ako kilala ha, hindi sapat sa akin ang isa lang, ang nakangisi kong sabi sa kanya. Nang biglang tumikhim ang babae na kasama niya. Ano ba Derek, pinaglololoko mo ba talaga ako? Naiinip na ako, aalis na ako. At tumayo na ang babae at ready nang umalis. Ang loko-loko naman ng pinsan ko, halos magkandara pa sa paghabol sa babae. Magandang panoorin ito. Umupo ako at pinanood sila.
Babe, wait lang. Magsisimula na yung party. Ayan na yung pinsan ko. Big time oh. Sabay turo pa sa akin ni Derek. Anong big time? Parang kabaliktaran nata. Ano naman kayang trip nitong si Derek at parang naglilihim siya sa babae? Pwes, kung hindi ko matatanggap ang bayad ngayon, ora mismo aalis na ako. Ang pagbabanta sa kanya ng babae. Natawa ako. Ngayon ko lang nakita ang pinsan ko na ganito. Mukhang tinatamaan ng gago. Wait lang, wag kang umalis. At iniwan niya ang babae na nasa pintuan at lumapit ito sa akin. Cuz, pautang ako ng 5,000. Baka iwan ako nito. Wala akong sasakyan pa uwi. Unahan na kita. Wala pa din akong allowance. Mamaya pa kami magkikita ni Ate Denise para humingi ako. Ang bulong nito sa akin at tila ingat na ingat at hindi marinig ng babae ang sinasabi niya. Ano naman bang palabas itong si Derek? Nababaliw na ata. Pwedeng-pwede naman siya ditong matulog. Mamili siya kahit anong kwarto na gusto niya. Dahil busy ako at kailangan ko na mag-ready, ay dinukot ko ang aking wallet sa likod ng bulsa ng pantalon ko. At swerte siya na may cash ako. Agad akong kumuha ng 5,000 para iabot sa kanya. Pero sige, dahil ayaw ko na siyang mapahiya sa babae, ay dinagdagan ko pa ng 2,000. Saka ko na lang siya tatanungin kung ano bang trip niya at bakit niya ginagawa ito. Ang dami mo ng atraso sa akin ha? Ang mahina kong sambit sa kanya. At ayaw kong ipakita sa bisita niya ang pagkayamot ko. Di bale, si Ate Denise na lang ang babawi para sa akin. Salamat Cuz. Ang sabi ng gago at talagang si Ate Denise talaga ang ginawa niyang tagasalba sa buhay niya. Bumalik na siya sa may pintuan kung saan nakatayo ang babae at nakita ko na inabot niya ang pera dito. Ang babae naman ay tila nagsisiguro at talagang binilang pa talaga ang pera bago ilagay sa kanyang clutch bag. Okay, good. Tuloy ang pagpapanggap. Ang sabi sa kanya ng babae na nakangiti pero halatang pilit lamang iyon. Kas, punta na kami sa baba ha. Ang paalam naman ng magaling kong pinsan pero syempre aasarin ko muna siya. Derek, hindi mo pa ako pinapakilala sa magandang binibini na kasama mo. Napakunot naman ang noo ng babae sa sinabi ko. Napalalim ata ang Tagalog ko. Ganyan kasi ako kapag makipag-usap, lalo na sa mga nasasakupan ko, para mas lalong maintindihan ng mga tao. Sinama naman ako ng tingin ni Derek, pero ngumiti na naman agad ng pilit. Subukan lang niya talaga, babawiin ko sa kanya ang 7,000. Kaz, si Patty nga pala, ang pagpapakilala niya sa babae. Patty, si Leon, pinsan ko. Ang pagpapakilala naman niya sa akin. Parang pamilyar sa akin ang mukha mo, artista, model? Ang tanong sa akin ng babae at nagkamay kaming dalawa. Ang gago din kasi nitong pinsan ko, hindi kumpleto sa pagpapakilala, pero napangisi ako. Ibig sabihin para sa babae ay good looking ako, mapagkamalan ba naman akong artista o modelo? Lumapit naman si Derek para paghiwalayin ang mga kamay namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa ako bumibitaw sa pakikipagkamay ko sa kanya. He's in politics. Si Derek na mismo ang sumagot sa tanong ni Patty at pagkatapos ay hinila niya ito para lumabas na. Asar talo ang gago. Amara POV. Tapos na akong ayusan ng makeup artist at pilit ko pang tinatanong kung magkano ang ibabayad ko. Pero hindi na daw, si Giovanna daw ang kausap niya. Wala naman akong nagawa kung hindi hayaan na lang itong umalis. Another utang na loob na naman kay Giovanna, sa isip-isip ko. Nakabihis at nakaredy na ako pero maaga pa. Mga 20 minutes pa bago magsimula ang party. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-selfie at ipinadala ang picture kay Clarissa. Agad din naman iyong nakita at agad nag-send ng message sa akin. Ay, kabog, mukhang may madidiligan na naman mamaya ah. Hay nako, ayun talaga ang unang naisip niya, kaya nag-type din ako ng ire-reply sa kanya. Alam mo, ang M mo talaga Clarissa. Naman, sobrang bait na talaga ako. Pasalubong ko ha, enjoy the party. Anong pasalubong?
Bawal mag-take out dito. At saka anong enjoy the party? Work kaya to? We, kuripot mo talaga. Ayaw mo lang magpasalubong eh. Sige na, naiyak na yung inaanak mo. Hay nako, mag-anak na din kasi kayo para pareho tayong aligaga sa pag-aalaga ng anak. Balitaan mo na lang ako ha. Enjoy! Napangiti naman ako sa huling message niya. Parang gusto ko na tuloy itigil ang pag-inom ko ng pills. Pero sa isang bahagi ng isipan ko, I know, hindi pwede dahil masyado pang komplikado ang sitwasyon namin ngayon. Inilagay ko ang cellphone sa loob ng aking evening bag at ready na akong lumabas dito sa room para bumaba na at pumunta sa banquet hall ng hotel na ito kung saan gaganapin ang event. Nasa loob na ako ng elevator at tumigil ito para magsakay pa ng iba pa pero na-surprise ako nang makita ko si Jeff. Wow, small world, ang sabi ko pa sa kanya. Naka-formal black suit siya na suot at hula ko ay pupunta din siya sa party. Small world? O baka sadyang pinaglalapit tayo ng tadhana. Ang biro niya pa sa akin pero nginitian ko na lamang siya. Oh, I'm sorry, bad joke. Ang agad na hingi niya ng paumanhin. Para hindi naman maging awkward ay hinampas ko ang isang braso niya at tumawa ako ng bahagya. Ano ka ba? Tropa-tropa tayo dito. Punta ka din ba sa party? Ang tanong ko sa kanya, sabay pagbukas ng elevator. Pinauna na muna niya ako lumabas bago siya. Oo, kasama ko yung mama ko at kapatid ko. Actually, yung kapatid ko ay participant ng isa sa mga artworks na ipapa-action mamaya. Kaya na-invite kami dito. Ang sabi niya habang sabay kami naglalakad papunta sa banquet hall kung saan gaganapin ang event. Hanggang nasa may labas na kami ng hall at inilabas namin ang aming mga cellphone dahil high-tech na din. Required ang QR codes for attendees. Dito pa lang sa may labas ay halata na ang higpit ng seguridad. Hindi rin naman kami basta-basta mga attendees sa event na ito. Nashock pa nga ako nang ichika sa akin ni Giovanna na 20,000 per head lang naman ang bayad para maka-attend sa event na ito at ubusan pa ng slot dahil taon-taon dinadaos ang pagtitipo na ito. Pero ang paliwanag ni Giovanna ay sulit naman daw dahil marami daw mayayaman ang nagdo-donate plus yung kikitain ng mga artists because of action at may percentage din na mapupunta sa mga charity. Plus yung iba daw, ginagamit ang event na yon para makipagkilala or makakuha ng mga sponsor para sa mga projects nila, mapa-personal or kawang gawa. In short, you have to spend money to make money. May tagas-scan ng QR codes para sa event check-in. Pareho namang gumana ang mga codes namin ni Jeff at nakapasok na kami sa loob. Shucks, Filipino time talaga. Sakto naman ang oras na pagpunta ko pero parang konti pa ang tao. 2 area ang event na ito. Bago tuluyang makapasok kung saan gaganapin ang mismong party, dadaan ka muna sa may gallery kung saan nakadisplay ang iba't ibang items na ipapa-action mamaya. May mga paintings na nakasabit, sculpture na nakadisplay, pati na din mga jewelries. Hindi pa crowded sa area na ito, hindi ko lang alam doon sa loob. Gusto mo bang makita ang painting na ginawa ng younger sister ko? Ang yaya sa akin ni Jeff. Sure, why not? Ang sagot ko naman dito. Naglakad lang kami saglit hanggang sa matapat kami sa isang painting na nakasabit sa wall. Abstract iyon. Sadly, hindi ako marunong bumasa ng mga ganito. So what do you think? Ang tanong sa akin ni Jeff. Ano bang isasagot ko? Syempre, dapat positive. Kapatid niya ang gumawa. Nice. Ang simpleng sagot ko habang nakasmile. Hindi ka ba mahilig sa paintings? Ang tanong sa akin ni Jeff. Shucks, nahalata ata dahil ang iksi ng komento ko. Hindi naman sa hindi mahilig. Hindi kasi ako marunong magbasa or maybe hindi ko lang nakasanayan na gawin. Alam mo naman yung ganun. Ang paliwanag ko sa kanya. Dumaan kami sa iba't ibang sculpture design habang naglalakad ng mabagal. May iba't ibang klase na parang vase, or base nga ba talaga iyon, I'm not sure. May eskultura din na kamay lang. Meron din yung mga hati ang katawan at syempre,
hindi mawawala yung mga nakahubad. Napapaisip ako, ang weird talaga na mayayaman na ito. Hanggang sa naglakad na kami papunta sa loob ng pinaka-party area. And wow, ramdam na ramdam talaga ang Christmas spirit sa loob. The banquet has touch of elegance. Talagang ginastusan ang pagdidisenyo. At since Christmas charity event ito, ay more on gold, white and red ang color. Lalo na sa setup ng mga round table na makikita dito. At syempre, hindi mawawala ang naglalakihang chandelier at mga Christmas decor. I scanned the area pero wala pa din ang mga kasama ko. Himala ata. Wala pa si Giovanna. Siya kaya ang laging nangunguna. Pero ngayon, bakit wala pa siya dito? You know what? Wala pa naman yung mga kasama mo. Doon ka muna sa table namin. Ang yaya sa akin ni Jeff. Pero biglang may tumikim sa likod ko. Nang lumingon ako ay nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa aking pisngi at sa harapan pa talaga ni Jeff.